Mr. Silent Channel. Tagalog Audio Novel Story. My Master. Kabanata 1901 hanggang 1910. Pakiramdam ko ay tumubo ang isang mata sa aking puso. Muntik na akong sumabog at mamatay sa panahon ng aking paglilinang, ngunit ngayon ay naabot ko na ang dakilang kasakdalan ng Golden Immortal. Nakatawid ako ng 5 antas ng maliliit na kaharian ng tulala. Tumingin si Yang Yian sa loob ng mahabang panahon at sa wakas ay nakumpirma na hindi ito panaginip. Siya, Yang, ay naabot na ngayon ang dakilang kasakdalan ng Golden Immortal. Golden Immortal. O ang Great Perfection, at ang susunod na hakbang ay ang Great Luo Immortal. Pakiramdam ni Yang Yian ay nananaginip siya. Naaalala ko na noong mga nakaraang sandali, ang kanyang katawan ay nanginginig pa at malapit ng maputok ng siyam na Jinyuan Zhendao pills na sabay-sabay na nilamon. Sa oras na ito, nakamit na niya ang pinakamataas na kaharian ng Golden Immortal. Talagang may kasabihan na ang buhay ay parang panaginip. Matapos itong pag-isipang mabuti, si Yang Yian ay unti-unting bumalik sa kanyang katinoan at malabong alam kung ano ang nangyayari. Alam niya na ang kapangyarihan ng siyam na Jinyuan Zhendao pills lamang ay hindi ganoon kalakas. Dahil sa unang pagkakataon na uminom siya ng siyam na Jinyuan Zhendao pills ng sunod-sunod, pumasok lang siya sa kaharian ng upper grade Zhengxian mula sa middle grade Zhengxian. Sa pangalawang pagkakataon, bagamat ininom niya ang lahat ng siyam na immortal na tabletas ng sabay-sabay, halos sumabog siya at namatay. Kahit na pinuhin niya ang lahat ng nakapagpapagaling na kapangyarihan ng siyam na immortal na tabletas sa pangalawang pagkakataon, magiging mahirap na makapasok sa kaharian ng dakilang kaperpekto ng tunay na immortal mula sa upper grade, dahil ang epektong panggamot ay mas mahina, at magiging imposibleng makapasok sa kaharian ng Golden Immortal. Kaya iisa lang ang dahilan, at iyon ang dahilan ng ibong may halong buhok. Nang malapit na siyang sumabog, naalala ng ibon na may halong buhok ang pagtusok sa kanyang noo, at pagkatapos ay isang mainit na gintong kapangyarihan ang pumasok sa kanyang katawan. Alam ni Yang Yian na ito ay dugo. Gininto ang dugo, at malabo niyang naalala na ang may halong buhok na ibon ay nagsumpa ng isang bagay tungkol sa kanyang kakanyahan ng buhay at dugo, at tila may sakit ito. Ngayong naisip niyang maabot ang kasalukuyang kaharian ng Great Perfection of the Golden Immortal, ito ay dapat na kredito ng patak ng gininto ang buhay at dugo ng may halong buhok na ibon. Sa pag-iisip nito, gamaan ang pakiramdam ni Yang Yian. Naalala niya ang eksena ng unang pagkikita nila ng ibong magkahalong buhok. Ang isang patak ng dugo na pinatulo ng ibon na may halong buhok ay maaaring magpasigla sa isang patay na puno, na napakamahiwagang. Pero kulay pula ang dugong dinaloy ng ibong may halong buhok noon na dapat ay ordinaryong dugo lang sa katawan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang may halong buhok na ibon ay nagbigay sa kanya ng gininto ang dugo, at ito ang kanyang sariling diwa. Sa wakas naisip ko na. Ang isang patak ng ordinaryong pulang dugo mula sa may halong buhok na ibon ay maaaring muling buuin ang isang patay na puno, hindi banggitin ang gininto ang diwa ng may halong buhok na ibon. May iligtas nito ang kanyang buhay, at hayaan siyang umalis mula sa tunay na immortal sa itaas na antas patungo sa gintong immortal, na sumasaklaw sa 5 maliliit na kaharian. Ngayon ay curious si Yang Yian kung anong uri ng pag-iral ang may halong buhok na ibon. Ang isang patak ng ordinaryong dugo nito ay maaaring muling buuin ang isang patay na puno, at ang isang esensya ng buhay ay makapagliligtas sa kanya mula sa masamang kalagayan ng halos sumasabog, at maaari rin itong hayaang direktang tumawid sa 5 cultivation realms at maabot ang gintong immortal. Isa lang itong himala sa mga mata ni Yang Yian. Mahirap isipin kung ano ang may halong buhok na ibon. Hindi kaya ang lalaking ito ang numero 1 Diyos at ibong demonyo sa 3 kaharian? Noong nakaraan, kinukutya ni Yang Yian ang slogan ng taong ito, na palaging numero 1 Diyos at ibong devil sa 3 kaharian, ngunit ngayon ay may pananalig siya sa kanyang puso. Kung wala ang mga paraan ng mga Diyos at demonyo, paano makakarating ang isang tao sa kaharian ng Golden Immortal Great Perfection ng sabay-sabay? Ano ang mga Diyos at demonyo? Walang malinaw na pangunawa si Yang Yian, at masasabi pa niyang wala siyang alam. Ngunit alam niyang ang ibong may halong buhok ay tiyak na hindi ordinaryong ibon. Sa pag-iisip nito, naalala niya na ang Diyos-demonyong ibon ay tila nagbigay sa kanya ng isang patak ng kanyang sariling kakanyahan ng dugo noon, at tila narinig niya itong napakahina sa sumpa. Ngayon ay hindi niya alam kung saan napunta ang ibong may halong buhok. Para sa dakilang bayaning ito na nagligtas sa kanyang buhay, ang puso ni Yang Yian ay nagbago para sa mas mahusay. Uwak. Tumingin si Yang Yian sa paligid at natigilan, ngunit nakita niya ang may halong buhok na ibon na nakatayo sa bangkay sa hindi kalayuan. Una, sumikip ang kanyang puso, at pagkatapos ay nakaka-relax. Kailan? Tumingin siya sa unang tingin, akala niya hindi talaga mamamatay ang lalaking ito, tama ba?
Ngunit pagkatapos ay nakita niya ang isang mahinang kinang sa may halong buhok na ibon, na nangangahulugan na ito ay hindi papatay, o marahil ito ay pumasok sa isang self-hibernation state. Pagkatapos ng lahat, ang pagpapakawala ng isang patak ng sarili nitong essence na dugo ay itinuturing na isang mabigat na pagdurugo. Ang kakanyahan ng dugo ng ibon na may halong buhok ay hindi simple. Tila ito ay malubhang nasugatan. Hindi nang ahas si Yang Yiyo na abalahin ito, ngunit inilagay niya ang ibon sa espasyo ng Chenkun Pot. Hindi niya alam kung kailan madyay gising ang ibon. Pagkatapos ay hindi nagmamadaling lumabas si Yang Yiyo, ngunit naka-cross-legged. Kailangan niyang suriing mabuti ang kanyang katawan. Ito ay madaling sabihin sa mga tuntunin ng cultivation realm. Ito ay nakumpirma na siya ngayon ay nasa kaharian ng mahusay na pagiging perpekto ng Golden Immortal. Ang punto ay nadama niya na tila may kakaiba sa kanyang puso, na tiyak na may malaking kinalaman sa buhay na asensya ng ibon. Siyempre, hindi siya nag-aalala tungkol sa pinsala. Dahil iniligtas siya ng ibon, hindi siya nito sasaktan. Ngunit napansin niya na tila may ilang pagkakaiba sa kanyang laman, o ang ugat na dahilan ay ang pagkakaiba sa puso. Anyway, ang dugo ng ibon ay hinigop niya, at walang pagkakamali tungkol doon. Ang inaalala niya ngayon ay kung ano ang may dudulot nito sa kanya. Pagkatapos tumingin sa loob, nakita ni Yang Yiyan ang kanyang puso. Sa unang tingin, ito ay hindi naiiba, tulad ng dati. Kaya lang, mas mabilis ang sirkulasyon ng dugo kaysa karaniwan, na isang magandang bagay. Ngunit maliban doon, tila hindi ito nagbago. Ngunit naramdaman ni Yang Yiyan na nagbago ang kanyang puso. Hindi niya ito nakikita, ngunit nararamdaman niya ito. Kakaiba ang pakiramdam na ito, parang may dagdag na mata sa puso niya. Siya mas sensitibo sa ilang bagay na pinapahalagahan niya. Hindi niya ito makita nang tumingin sa loob, ngunit alam niya iyon sa kanyang puso. Ito ay tila precognition. Teka, precognition. Isang kidlat ng kidlat ang biglang sumilay sa isipan ni Yang Yiyan. Bigla niyang naalala ang pakikipag-chat kay Zexang noon, at naalala ang sinabi ni Zexang tungkol sa perception ng puso. Tila kung mayroon siyang puso, magkakaroon siya ng hindi nakikitang kakayahang manghula. Nang maisip niya ito, biglang natuwa si Yang Yiyan, at habang iniisip niya ito, mas naramdaman niyang posible ito. No wonder may ganoong ideya ang nasa isip niya. Ito ang pakiramdam ng precognition. Parang may mata sa puso niya. Ito kaya ang puso na binanggit ni Zexang. Nabuksan na ba ang puso niya? Ito ay nasa puso. Hindi niya ito nakikita, ngunit talagang alam niya ito. Sinabi ni Zexang na kung gusto mong buksan ang puso, kailangan mong magsimula sa puso. Ayon kay Zexang, iba ang puso. Sa teorya, kayang buksan ng bawat magsasaka ang kanyang sariling puso, ngunit hindi niya alam kung paano ito buksan, kung paano linangin o gamitin ang puso. Dahil ang puso niya ay namana sa bloodline, hindi ito maipapasa kay Yang Yiyo. Hiniling ni Zexang kay Yang Yiyo na maramdaman ito mismo. Ngunit paano malalaman ni Yang Yiyo kung paano maramdaman ang puso? Sa pagkakataong iyon, wala siyang pakialam, bagkus ay itinala lamang ang puso sa kanyang puso. Dito. Sandali, si Yang Yiyo ay nagkaroon ng malinaw na pag-unawa sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay parang may tumubo na mata sa kanyang puso, iyon ang sinabi ni Zexang tungkol sa puso. At paano niya nakuha ang pusong ito? Sa katunayan, napakalinaw na ngayon. Ito ay malamang kaugnay ng patak ng dugong asensya ng buhay na ibinigay sa kanya ng ibong may halong buhok. Dahil noong nag-e-ensayo siya noon, naramdaman niya ang kapangyarihan ng mixed-haired bird o ang life essence na dugo, na tumagos sa kanyang mga daluyan ng dugo at tuluyang umagos sa kanyang puso. Kaya naisip ni Yang Yiyan na ngayon ay nakaramdam siya ng isang mata na lumitaw sa kanyang puso, at mayroon siyang pakiramdam ng premonition at foreknowledge. Ito ay hindi isang ilusyon, ngunit isang pagbubukas ng puso. Matapos isipin ito, sa wakas ay gumaan ang loob ni Yang Yiyan. Ngunit pagkatapos ay tuwang-tuwa siya. Tungkol naman sa ibong may halong buhok, iba talaga ang opinyon niya. Siyempre, hibernation ngayon ang ibong may halong buhok, kaya tatanungin niya ito pagkagising nito. Upang sabihin ang katotohanan, binigyan niya ang may halong buhok na ibon ng malaking pagkilala sa kanyang puso. Naisip niya sa kanyang sarili na makakabawi siya sa hinaharap. Dahil ang ibon na may halong buhok ay mahilig kumain ng elixir, magpupuno siya ng mga elixir para dito araw-araw sa hinaharap. Sa pag-iisip ng elixir, natakot pa rin si Yang Yiyan at nanumpa sa kanyang puso na hinding-hindi siya magiging sakam at walang ingat kapag umiinom ng elixir sa hinaharap. Kung hindi dahil sa may halong buhok na ibong nasa paligid niya, nasa panganib siya. Tulad ng para sa Jinyuan Jandao Pill, alam ni Yang Yiyan na wala itong epekto sa yugtong ito, at ang susunod na dapat pinuhin ay ang Jinyuan Daloo Immortal Pill.
Matapos magsanay sa loob ng ilang panahon, handa na siyang bumaba ng bundok mismo. Upang pinuhin ang isang mas advanced na Jinyuan Daloo Siandan, kailangan ng higit pa at mas mataas na antas na mga immortal na gamot. Alam ni Yang Yian na si Yan Chiksha lamang ay hindi makakakolekta ng sapat. At higit pang walang kamatayang mga bato ang kailangan. Wala siyang pakialam sa mga immortal na bato ni Zexang sa ngayon. Kung tutuusin, siya ay isang may sapat na gulang, at palagi niyang nararamdaman na kumakain siya ng gigolo kapag humihingi siya ng walang kamatayang mga bato mula sa isang maliit na batang babae, kaya kailangan niyang gumawa ng paraan upang makakuha ng mga walang kamatayang bato sa kanyang sarili. Kung paano makakuha ng mga walang kamatayang bato, mayroon talaga siyang ideya sa kanyang isipan. Sa sandaling ito, gusto niyang lumabas sa retreat para i-verify kung nabuksan na niya ang kanyang heart perception. Gayunpaman, ang pakiramdam na may isang mata na tumubo sa kanyang puso ay tunay na totoo, at malalaman niya ito pagkatapos pumunta sa Zexang upang i-verify ito. Kabanata 1902, Pagharang sa Sixth Senses. Inalis ni Yang Yiyo ang formation barrier at lumabas sa kailaliman ng kuweba. Paglabas niya, hindi niya nakita si Zexang, ngunit naroon pa rin ang itlog ng kunpang. Yan Chiksha, Zexang. Alam ni Yang Yiyo na dapat nasa labas sila ng kuweba at hindi lalayo. Hinding-hindi iiwan ni Zexang ang itlog ng kunpang ng masyadong mahaba. Guro, sa wakas ay nakalabas ka na sa pag-iisa. Ah, wow, Guro, ikaw. Ikaw. Nakapasok na sa kaharian ng Golden Immortal Great Perfection. Halos lumuwa ang mga mata ni Yan Chiksha sa dulo ng pangungusap, at labis siyang nagulat. Bagamat 500 taon na ang lumipas mula nang mawalay si Yang Yiyo, ang 500 taon ay walang halaga sa isang immortal, ngunit hindi ito masyadong maikli. Sa panahong ito, nagsumikap din siyang magsanay, ngunit ang kanyang kaharian ay nasa unang antas pa rin ng Golden Immortal. Nakatagpo siya ng bottleneck at hindi pa siya nakakalusot. Ngunit hindi ko inaasahan na ang Panginoon na si Yang Yiyo ay talagang nakapasok sa kaharian ng Golden Immortal Great Perfection. Kailangan mong malaman na noong si Yang Yian ay nasa pag-iisa, siya ay nasa kaharian lamang ng mga tunay na immortal sa gitna ng baitang. Nangangahulugan ito na pagkatapos ng 500 taon ng paglilinang, tinawid ni Yang Yian ang kaharian ng paglilinang ng ika-6 na kapatid at nilinang sa kaharian ng Golden Immortal Great Perfection sa isang hininga. Isang hakbang pa ang kaharian ng Daloo. Kailan? Isang walang kamatayan ang pumasok sa kaharian ng Daloo, ito ay itinuturing na tunay na pumapasok sa bulwagan. At isang hakbang na lang ang layo ng kanyang amo kay Daloo. Golden Immortal Great Perfection, 6 na kaharian ng cultivation sa isang hininga, 500 taon, anong bilis ng cultivation? Ang Yan Chiksha ay libu-libong taon nang naglilinang. Sa pagtingin sa buong daigdig ng engkanto, wala pa siyang narinig na sinuman na maaaring tumawid sa 6 na maliliit na kaharian sa isang hininga sa loob ng 500 taon. Halimaw ang master na ito. Dumagundong si Yan Chiksha, at nang tumingin siya kay Yang Yian, dilat ang kanyang mga mata, na may ekspresyon ng hindi paniniwala. Sumunod si Zexang sa likod niya. Gaya ng inaasahan, hindi nakalayo ang dalawa. Ngumiti si Yang Yian at sinabi, sa palagay ko ay nagkataon akong nakapasok sa Golden Immortal na kaharian, ngunit sa sinabi mo, matagal na ba akong nagpractice sa pagkakataong ito? Si Yan Chiksha ay dahan-daang bumalik sa kanyang katinoan, pinigilan ang pagkabigla sa kanyang puso at sumagot, Master, ang iyong pagsasanay sa oras na ito ay medyo mahaba, 500 taon na ang nakalipas. Palakas ng palakas ang boses ni Yan Chiksha, at mas kamukha niya ang malaking balbas na lalaki sa isip ni Yang Yian. Nakikinig sa kanya at tinitingnan ang kanyang malaking balbas, iniisip niyang kung gagawa ba siya ng Lanro Temple para sa lalaking ito sa hinaharap. Ngunit nang marinig niyang sinabi niyang 500 taon na ang lumipas, medyo nagulat si Yang Yian. Sa kanyang opinyon, ito ay isang pagsasanay lamang, hindi nagtagal. Siya ay natigilan at nagtanong, ito ba ay isang maliit na 500 taon o isang malaking 500 taon? Hindi pa rin sanay si Yang Yian sa panahon sa mundo ng engkanto, ngunit alam din niya na may malaki at maliit na pagkakaiba. Ang maliit na 500 taon ay tumutukoy sa oras sa mababang mundo, at ang malaking 500 taon ay tumutukoy sa oras sa mundo ng mga engkanto. Magkaiba talaga ang dalawa. Isang araw sa mundo ng engkanto ay isang taon sa mababang mundo. Wala pang 500 taon, kung higit sa 500 taon, labag iyon sa kalooban ng langit. Halos mamatay na kami ni Mr. Zexang. Reklamo ni Yan Chiksha. Ang mga taon ng paglilinang ay hindi mahalaga sa mga magsasaka. Noong nakaraan, sa mundo ng paglilinang, ang isang tao ay maaaring magsanay sa pag-iisa sa loob ng daan-daang taon. Ngayon ay mas higit pa sa mundo ng engkanto.
Ang 500 taon ay medyo mahaba, ngunit sa katunayan, hindi ito gaanong nararamdaman kay Yang Yian. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi ni Yang Yian, wala pang 500 taon, sa palagay ko ay dapat na niluwagan ni Jia Lianhua ang kanyang pagbabantay laban sa atin. Paano ito, bumaba tayo ng bundok para tingnan, may gagawin lang ako. Okay, let's go now. Mukhang napaka-positibo ni Yan Shiksha. Hindi siya umalis sa bundok sa loob ng 500 taon. Maging ang isang diwata ay maiinip. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Ngumiti si Yang Yian, pagkatapos ay tumingin kay Zexang at sinabing, Zexang, tila nabuksan ko ang aking puso, ngunit hindi ako sigurado. Tulungan akong suriin at kumpirmahin ito. No need to look. Kung gusto mong malaman kung may heart sense ka ba, fighting is the most obvious. If the heart is open, fighting in a certain range, you can sense the position of the opponent's attack. You can try it. Ibinigay ni Zexang ang pinakasimple at malinaw na sagot. Bagamat hindi siya nagsasalita, nang makita niya si Yang Yian, nagniningning ang kanyang mga mata. Nagulat din siya sa bilis ng cultivation ni Yang Yian. Tama na, bulong ni Yang Yian kay Yan Shiksha, lumabas ka at subukang atakihin ako sa pamamagitan ng palihim na pag-atake. Ah, Master, pwede ko bang itanong kung ano ang puso? Ano ang pinag-uusapan niyo sa may bahay? Blankong tanong ni Yan Shiksha. Hindi niya alam ang tungkol sa puso. Siyempre, ito ay normal. Ang puso ay isang uri ng likas na mahiwagang kapangyarihan sa paglilinang. Napakakaunting mga tao ang maaaring magkaroon ng puso, at ito ay isang personal na panloob na mahiwagang talento na maaaring umiral bilang isang killing move. Bukas man ang puso, hindi ito sasabihin sa iba. Sinabi ni Yang Yian, ang puso ay isang uri ng likas na mahiwagang kapangyarihan ng paglilinang. Sasabihin ko sa iyo ng dahan-dahan mamaya. Ang iyong Panginoon ay nalilito din ngayon at hindi alam kung binuksan niya ang kanyang puso. Tungkol naman kay Yan Shiksha na tinatawag si Zexang na may bahay, ngumiti siya sa kanyang puso, ngunit hindi niya ito pinansin. Si Zexang ay tila walang kaalaman sa titulo ng may bahay. Tara, labas tayo. Sabi ni Yang Yian. Siyempre, bago umalis, iwinagayway niya ang kanyang kamay at inilagay ang itlog ng kunpang sa espasyo ng palayok ng Chenkon. Pagkatapos ay naglakad silang tatlo palabas ng kuweba. Dahil nagpasya silang umalis, kailangan nilang dalhin ang itlog ng kunpang. Ang ganoong mahalagang bagay ay hindi may iwan sa kuweba. Sa labas ng kuweba, nakapasok na si Yan Shiksha sa matayog na kagubatan, at dahan-daang naglakad si Yang Yian palayo ng hakbang-hakbang. Ang kailangan niya ay tambangan siya ni Yan Shiksha ng maaga, para malaman niya kung binuksan niya ang kanyang puso. Kung gayon, nararamdaman niya ang palihim na pag-atake ni Yan Shiksha. Matapos makapasok sa kagubatan, ipinikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata at ipinikit ang kanyang 6 na pandama. Wala siyang nakita o narinig. Gusto niyang ganap na gamitin ang kanyang puso para maramdaman ang pag-iral ni Yan Shiksha. Kung naramdaman niya si Yan Shiksha gamit ang kanyang puso pagkatapos isara ang kanyang 6 na pandama, nangangahulugan ito na talagang nabuksan niya ang kanyang isip. Matapos niyang isara ang lahat ng kanyang panlabas na pandama, bigla siyang nakaramdam sa kanyang puso, na parang walang tunog sa mundo, at nahulog siya sa walang katapusang kadiliman. Tahimik ang buong paligid niya. Sa sandaling ito, hakbang-hakbang siyang naglakad patungo sa kailaliman ng kagubatan, naghihintay na lumitaw si Yan Shiksha at umatake, o maramdaman ang pag-iral ni Yan Shiksha sa kanyang puso. Sa madilim at tahimik na kalagayang ito, ang puso ni Yang Yian ay kasing sinsero sa kanyang puso, ngunit naririnig niya ang tunog ng kanyang tibok ng puso. Bang! 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 Ang kanyang puso ay tumibok ng ritmo at regular, malakas at malakas. Sa isang tiyak na sandali, biglang bumilis ang pintig ng kanyang puso. Pagkatapos ay parang nakakita si Yang Yian ng isang puting tuldok na lumitaw sa kadiliman, na mabilis na dumarating sa kanyang kaliwa. Maliban sa mabilis na pagtibok ng kanyang puso, at ang hitsura at paggalaw ng puting tuldok na ito, na mabilis na lumalapit sa kanya, ang lahat ay tahimik pa rin. Kasama ang paggalaw ng puting tuldok na ito, wala man lang tunog. Gayunpaman, tuwang-tuwa si Yang Yian sa oras na ito. Bagamat nakapikit at nakapikit ang lahat ng panlabas na pandama, alam niyang bukas nga ang kanyang isip. Ang madilim na mundong nakita niya sa oras na ito ay ang pakiramdam ng pagkakaroon ng mga mata sa kanyang puso, na siyang regalo ng pagdama ng isip. Sa susunod na sandali, ang puting tuldok ay nasa tabi niya. Alam ni Yang Yian na malapit na siyang umatake mula sa kaliwa, kaya hindi man lang niya iniling ang kanyang ulo at hinampas ng palad. Boom! Ah! Sumigaw si Yan Shiksha at lumipad pabalik. Kotsa! Si Yan Shiksha ay natama ng palad ni Yang Yian at lumipad ng mahigit 100 metro palayo, na bali ang isang malaking puno. Inisip niya noong una na nakamit niya ang pinakamahusay na estado para sa kanyang palihim na pag-atake kay Yang Yian.
Nilapitan niya si Yang Yian sa loob ng 2 metro at itinaas ang kanyang kamay para umatake, at matagumpay ang sneak attack. Sinong mag-aakala na ang Panginoong Yang Yian, na parabang alam niya ang direksyong sasalakayin niya, ay hinampot siya ng backhand palm sa dibdib at pinalipad siya. Dahil dito, labis na nanlumo si Yan Chiksha. Alam niyang isinara ng master na si Yang Yian ang lahat ng 6 na pandama. Sa kasong ito, kahit na ang kanyang cultivation ay hindi kasing husay ng master Yang Yian, maaari pa rin siyang magtagumpay sa sneak attack. Sino ang nakakaalam na hindi ito ang kaso sa lahat? Alam na ng kabilang partido ang direksyon na kanyang sasalakayin at mahinahong gumanti. Not to mention ang depression ni Yan Chiksha. Sa sandaling ito, sa wakas ay kinumpirma ni Yang Yiu na talagang nabuksan niya ang kanyang isip at nagtataglay ng mahiwagang kakayahang pangunawa na binanggit ni Zexang, na maaaring hulaan ang panganib. Nang sampilan niya ang puting spot, nakaramdam siya ng solidong katawan at alam niyang si Yan Chiksha iyon. Nabuksan talaga ang isip niya. Tuwang-tuwa si Yang Yiu. Pero bago pa man siya maging masaya, biglang bumilis ulit ang tibok ng puso niya. May panganib sa likod niya. Sa pagkakataong ito, ang panganib ay napakalakas at mas malinaw, na nagpabago sa mukha ni Yang. Kabanata 1903 Ghost Mother Flower Tears. Bagamat nakapikit si Yang Yian, sigurado siyang ang panganib sa pagkakataong ito ay tiyak na hindi si Yan Chiksha. Sa susunod na sandali ay nakita niya ang isa pang puting tuldok na lumitaw sa kadiliman at direkta sa likuran niya. Ang bilis ay napakabilis. Ang kanyang puso ay tumibok ng mas mabilis kaysa dati, at ang hininga ng panganib ay napakalakas. Bagamat naramdaman ni Yang Yian na sasalakayin siya ng puting tuldok na ito mula sa likuran, hindi siya nang ahas na lumaban. Agad siyang umiwas at iginalaw ang mga paa. Boom! Nayanig ang lupa. Alam ni Yang Yian na naiwasan niya ito. Pagkatapos ay sumimangot siya at sinuntok ng backhand ang kalaban. Boom! Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay walang laman. Naiwasan ito. At nawala rin ang kanyang perception. Nang muli niyang maramdaman ay bumilis ang pintig ng kanyang puso at bumalik sa normal, at ang mapanganib na hininga ay ngayon lang nawala. Sa susunod na sandali ay naunawaan niya na dapat ay si Zexang iyon. Iminulat niya ang kanyang mga mata at itinaas ang blockade ng kanyang 6 na pandama. Tamang-tama, nakita niyang lumitaw si Zexang sa isang malaking puno 100 taon ang layo sa kanya nang nakangiti. Sa kabilang panig, si Yan Chiksha ay nakasandal sa sirang tuod ng puno na puno ng hinanakit ang mukha, at may dugo sa gilid ng kanyang bibig. Alam ni Yang Yian nang hindi nagtatanong na sinubukan siya ni Zexang. Tunay na katad. Sabi ni Yang sa sarili, winuwagayway ang kanyang kamay para tawagin si Zexang. Tumayo din si Yan Chiksha at naglakad, Master, masyado kang malupit, nabali ko ang 3 buto. 10 bahagi lang ng aking lakas. Ngumiti ng mahina si Yang. Pero nanlamig ang mukha ni Yan Chiksha. Ang 10 bahagi ng aking lakas ay ganito kung hindi siya nang ahas na isipin iyon. Halimaw talaga ang master na ito. Isara ang 6 na pandama, at ang mga snake attack ay maaaring mahulaan ng maaga. Sobrang nakakatakot. Sa sandaling ito, lumapit si Zexang at sinabing, ang iyong puso perception ay dapat na mas mababa sa 100 metro. Sa hinaharap, sa loob ng 100 metro, hanggat ang lakas ng kaaway ay hindi lampas sa iyo, maaari mong hulaan ang direksyon ng pag-atake ng maaga at hindi magagapit. Hindi napigil ang tumanggaw ni Yang Yian habang nakikinig sa mga salita ni Zexang. Alam niyang tumpak si Zexang. Sa katunayan, ginamit niya ang kanyang puso upang tumingin sa kadiliman ngayon, at ang white spot sneak attack ni Zexang ay mawawala 100 metro ang layo. Bukod dito, ang ganitong uri ng pag-unawa sa isip ay talagang hindi magiging epektibo laban sa isang malakas na tao na may mas mataas na antas ng paglilinang kaysa sa kanya. Sa kabutihang palad, siya ay hindi matatalo sa isang labanan ng parehong antas. Siyempre, kung may mind perception ang kalaban, ibang usapan na yan. Tulad ng kapag kaharap si Zexang, ang kanyang kalamangan ay magiging ganap na walang silbi. Hindi lamang siya makapangyarihan, ngunit siya rin ay isang taong nagbukas ng kanyang isipan. Sa pagtingin kay Zexang, hindi napigilan ni Yang Yian na magtanong, gaano kalaki ang perception ng iyong isip? 1,000 metro ang radius. Casual na sabi ni Zexang. Saglit na nanlumo si Yang Yian. Ito ay 10 beses na mas malaki kaysa sa kanya. 100 metro lang ang radius niya ngayon. Ah, okay, maghanda na tayo para lumabas. Ayaw matamaan ni Yang Yian. Upang makalabas ng bundok, natural na kailangan ni Yang Yian na baguhin ang kanyang hitsura upang maiwasan ang gulo. Matapos lumabas ng bundok, ginamit ni Yang Yian ang sining ng pagbabago upang maging iskolar ang sarili.
Kung nandoon ang mga kaibigan niya sa Earth, siguradong makikilala nila na nag-transform siyang into a little brother version of Ning Kai-chen, haha. Para kay Zexang, nagbago din siya at naging Chono. Kaya dumiretso silang tatlo sa palengke ng Xiandan City. Hanggat hindi sila lumalaban, hindi sila maglalabas ng sarili nilang aura, kaya hindi sila matatakot na ma-expose. 500 taon na ang lumipas, at naisip ni Yang Yiu na si Jie Lianhua ng Xiandan Building ay dapat na nagpapahinga sa paghahanap sa kanya. Ginawa niyang ang 3 sa 3 tao ng A Chinese Ghost Story bilang isang kalokohan. Pero hindi niya akalain na pagkapasok niya sa palengke ay magdudulot siya ng gulo. Siyempre, ang problemang ito ay dulot ng kagandahan ni Zexang. Sa sandaling ito, ang hitsura ni Zexang ay ganap na ni Xiaochen, isang primera klaseng engkanto na hitsura. Ito ay isang bagay na hindi inaasahan ni Yang. Gusto lang niyang makaligtaan ng mga class eco at maglaro ng role-playing. Sino ang nakakaalam na pagkatapos pumasok sa downtown area, ang hitsura ni Zexang ay nakakuha ng maraming atensyon. May mga nanligaw pa sa kanya sa kalye. Ngunit nagbigay si Zexang ng daloo aura at pressure, kaya tumigil siya. Ngunit ang hindi nila inaasahan ay ang paggawa nito ni Zexang ay katumbas ng paglalantad sa kanila. Walang tigil ang listahan ng mga wanted sa Xiandan City Xiandan Building para sa kanilang tatlo. Habang nasa daan, nakita pa rin ni Yang Yiu at ng dalawa pa ang mga larawan ng kanilang tatlong magic power na nakabitin sa downtown area ng Xiandan City. Buti na lang at nagbago na ang itsura at aura nila sa oras na ito, kaya hindi sila nag-alala na matuklasan sila. Gayunpaman, inilabas ni Zexang ang aura ni Daloo, kaya siya pa rin ang pinuntirya. Pagkatapos ng lahat, walang maraming mga Daloo Masters, kahit sa Xiandan City. Biglang lumitaw ang isang kagandahang antas ng Daloo, at mag-iimbestiga pa rin ang ilang puwersa sa Xiandan City. Halimbawa, Xiandan Building, Modern Hall, at Woyan Pavilion. Kinokontrol ng tatlong puwersang ito ang Xiandan City, at natural na kailangang bigyang pansin ang mga masters na lumilitaw sa Xiandan City. Una, natatakot silang gumawa ng gulo, at ikalawa, mananalo sila sa mga maaaring makuha upang magtrabaho para sa kanilang sariling puwersa. Ito ay isang tuntunin na nabuo sa paglipas ng mga taon. Gayunpaman, ito ay lihim na tina-target, at natural na hindi alam ni Yang Yian at ng iba pang dalawa. Sa sandaling ito, pinangunahan ni Yan Chiksha ang isang malaking immortal na merkado ng gamot sa Xiandan City. Kailangang malaman ni Yang Yian kung ang mga walang kamatayang gamot para sa pagdadalisay ng Jinyuan Daloodan ay maaaring tipunin dito. Mayroong kabuuang 9 na immortal na gamot para sa Jinyuan Daloodan, at ang kalidad ng mga immortal na gamot ay hindi maihahambing sa Jinyuan Jiandan. Ang pangunahing gamot ay napakamahal at mahirap bilhin, kaya tila makikita muna natin ang sitwasyon. Kanina pa nandito si Yan Chiksha, at pamilyar siya rito. Tinanong niya ito noong nakaraan. Ang merkado ng walang kamatayang gamot dito ay medyo kumpleto, at maraming walang kamatayang gamot ang maaaring makuha. Siyempre, kailangan mo ng walang kamatayang mga bato sa maagang yugto. Tinatawag itong palengke, ngunit ito ay talagang 3 palapag na gusali na may malawak na lugar. Tinatawag itong Wanyao Market, at sinasabing mayroon itong 10,000 uri ng immortal na gamot. Siyempre, mayroong higit sa 10,000 uri ng walang kamatayang gamot. Tinatawag itong Wanyao Market, ngunit hindi ito nangangahulugan na mayroong 10,000 uri ng walang kamatayang gamot. Gimmick lang yan. Ngunit pagkatapos pumasok sa Wanyao Market, nakita ni Yang Yiu na mayroong libu-libong metro kwadrado sa unang palapag, mga hanay at hanay ng mga walang kamatayang istant ng gamot, at mga taong dumarating at umaalis. Ito ay talagang isang magandang immortal na merkado ng gamot. Oh, hindi ba ito si Yan Shangxian? Kanina ka pa hindi nakakapunta dito. I wonder what immortal medicine needs Yan Shangxian today. I'll go prepare it for him. Pagkapasok niya, isang medyo may edad na babae ang lumapit sa kanya at binati si Yan Chiksha. Ngunit nagbigay ito kay Yang Yiu ng pakiramdam ng isang brothel na ginang na bumabati sa mga bisita. Para naman kay Yan Chiksha. The last time she came here, ito si Madam. Dapat isa sa mga manager ng Wanyao Market ang tumanggap sa kanya. Ang isang engkanto na gamot na nagkakahalaga ng libu-libong immortal na mga bato sa isang pagkakataon ay itinuturing na isang malaking customer, kaya natural na mayroon siyang impresyon kay Yan Chiksha. Sa mata ng ginang, mayaman siya kaya natural na magiging masigasig siya. Nakuha ni Yan Chiksha ang mga tagubili ni Yang Yian, kinuha ang listahan ng mga gamot sa engkanto na kailangan niya, iniabot ito sa manager, at sinabing, tingnan natin kung mayroon sa mga gamot na ito ng mga engkanto. Kung mayroon, ihanda mo ito para sa akin. Hindi ko magagawa kung wala ang iyong mga batong engkanto. Hehe, Yan Shangxian, huwag kang mag-alala.
Ang aming Wanyaw Market ay may pinakakumpletong mga gamot sa engkanto sa buong Siandan City. Ipinapangako kong ihahanda ko ang mga ito para sa iyo. Bakas sa mukha ng manager ang saya. Masayang-masaya siyang nakilala ang isang customer tulad ni Yan Chiksha na bumili ng 10,000 immortal na mga bato sa isang pagkakataon. Habang nagsasalita, kinuha niya ang listahan ng mga gamot sa engkanto mula sa kamay ni Yan Chiksha at sumulyap sa kanya, ngunit sumimangot sa susunod na sandali. Walang sinasabi si Yang Yian sa lahat ng oras, ipinaubaya ang lahat kay Yan Chiksha upang harapin. Nang makita niya ang mga mata ng manager ay kinindatan niya si Yan Chiksha. Sinabi ni Yan Chiksha sa malakas na boses, ano? May problema ba? Dissatisfied immortal yan, may kabuuang 9 na uri ng immortal na gamot sa iyong listahan ng immortal na gamot. Ang iba ay madaling pakitunguhan, ngunit itong Ghost Mother Flower Tears, ito. Hindi ito available. Medyo nahiya si manager nang magsalita. Ang sabi lang niya, ang Wanyaw Market nila ang may pinakakumpletong immortal na gamot sa buong Siandan City, pero sa isang kisap mata, isang uri ang kulang. Kumunot ang noo ni Yang Yiyo. Sa 9 na immortal na gamot, ang Ghost Mother Flower Tears na ito lamang ang isang hindi mapapalitang pangunahing gamot na kailangan, ngunit hindi ito magagamit. Nakita ni Yan Chiksha si Yang Yiyo na nakasimangot at malamig na ngumuso, dahil hindi mo mahanap ang lahat, huwag kang magyabang. Kung wala ka nito, pupunta tayo sa susunod. No, I can ask for you, di ba engkanto lang itong gamot? Since Wanyaw Market ang tawag sa Wanyaw Market, kahit walang tindahan, alam natin kung saan may clue. Ang Ghost Mother Flower Tears na ito ay isang kayamanan na pinalapot ng sikat na puno ng demonyo na Ghost Mother Flower sa mundo ng engkanto na sumisipsip ng hamog ng umaga ng araw at buwan. Ito ay tumatagal ng 10,000 taon upang mapawi ang isang patak, at ang puno ng demonyo na Ghost Mother ay hindi isang ordinaryong mabangis na demonyo. Hindi ganoon kadali makuha ang hamog sa umaga ng Ghost Mother Demon Tree, tama ba? Naglakas loob akong sabihin na kung wala ang ating Wanyaw Market sa Siandan City, wala nang pag-asa sa ibang lugar. Kung gusto mo talagang magnegosyo, teka, susuriin ko ang impormasyon para sa iyo at bibigyan kita ng clue. Siyempre, kakalkulahin din ang bayad. Siguro kung sumasang-ayon si Yan Xiangxian. Parang profiteer ang babaeng manager sa ngayon. Si Yan Chiksha ay natural na hindi makapagdesisyon at tumingin kay Yang Yiyo. Alam ni Yang Yiyo na tama ang sinabi ng manager. Ang sinabi niya ay pareho sa paglalarawan ng Ghost Mother Demon Tree sa Kijin Peel Book. Alam niya na ang Ghost Mother Flower Tears ay talagang hindi madaling makuha. Siyempre, makabubuting magbigay ng impormasyon. Direkta niyang sinabi, hanggat tumpak ang impormasyon, mapag-usapan ang presyo. Maghintay ng balita ng manager. Hehe, huwag kang mag-alala, binata. Ang impormasyon ko ay lubos na maaasahan. Hindi ko sisirain ang reputasyon ng ating Wanyaw Market. Sandali. Pagkasabi niyo ng manager ay inikat niya ang kanyang malaking puwitan at dumiretso sa ikatlong palapag. Kabanata 1904, Dong Yan, isa sa mga elder ng Demon Peel Palace. Sa isang silid sa ikatlong palapag ng Wanyaw Market. Isang babaeng katiwala ang magalang na tumayo sa harap ng isang binata. Tumingin sa bintana ang binata na may malalim na pag-iisip, at pagkatapos ay sinabi, maaari mo bang kumpirmahin kung gusto nila ng Ghost Mother Flower Tears? Sa pag-uulat kay Lord Dong Yan, nakita ko ang listahan ng mga immortal na gamot na kailangan nila, kasama ang iba pang mga immortal na gamot, sa kabuuan ay 9 na uri, bawat isa ay karaniwan. Sa tingin ko gusto nilang pinuhin ang ilang uri ng immortal na gamot. Makukumpirma kung kailangan nila ito. Sagot ng katiwala. Well, kung ganoon, maaari tayong magtulungan. Ang Ghost Mother Flower Tears na ito ay hindi isang ordinaryong elixir. Kahit ang mga ordinaryong alchemist ay maaaring hindi alam ang tungkol dito. Inabot ako ng 100 taon upang makahanap ng Ghost Mother Demon Tree sa Siandan City. Sa kasamaang palad, kung gusto mong makuha ang Ghost Mother Flower Tears, kailangan mo ng isang lihim na paraan. Sinubukan ko ang iba't ibang paraan at nawala ng maraming alagad ng aming Magic Peel Hall, ngunit wala akong kapangyarihan. Hindi banggitin ang pagkuha ng Ghost Mother Flower Tears, kahit na ang paglapit sa Ghost Mother Demon Tree ay mahirap. Kung ito ay totoo tulad ng sinabi mo, ang mga maliliit na lalaki ay dapat na nagpapadalisay ng mga elixir. Dapat isa sa kanilang tatlo ay isang alchemist, o dapat mayroong isang alchemist sa likod nila. Sa anumang kaso, kakaunti ang mga taong nakakaalam tungkol sa Ghost Mother Flower Tears, ngunit kung ang tatlong ito ay talagang mga alchemist, dapat nilang malaman ang tungkol sa koleksyon ng Ghost Mother Flower Tears. Kaya please invite them up at kakausapin ko sila. Siguro ang pagkakataong ito ay isang pagkakataon para sa akin. Sana mabigyan nila ako ng mga surpresa.
Napaisip ang binata na tinawag ng babaeng manager kay Dongyan at inutusan ang manager. Natigilan ang babaeng manager matapos itong marinig, at ang kanyang mga mata ay nagulat saglit, ngunit pagkatapos ay tumanggo siya, oo, iimbitahan ko sila ngayon. Hindi alam ng iba kung sino ang binata sa harapan nila, ngunit alam niya na ang nasa hustong gulang na ito ay isa sa tatlong matatanda ng Demon Peel Hall, isang master ng Daloo de Quan, at isang master ng alchemy na kilala bilang Demon Hand Alchemist. Mahigit 100 taon na ang nakalilipas, hiniling ng may sapat na gulang na ito sa kanya na bigyang pansin at iulat kung may nangangailangan ng walang kamatayang gamot tulad ng Ghost Mother Flower Tears. Ngayon, si Yanchik siya ang unang wave ng mga tao na naghahanap ng Ghost Mother Flower Tears sa mahigit 100 taon, kaya natural na kailangan niyang ipaalam kay Master Dongyan. Sa lobby sa unang palapag, hinihintay ni Yang Yiu at Yanchik siya ang manager. Sinusuri din ni Yang Yiu ang mga detalye tungkol sa walang kamatayang gamot tulad ng Ghost Mother Flower Tears sa kanyang isipan. Noong nakaraan, mayroon lamang siyang pangkalahatang pangunawa tungkol dito, at alam lang niya na ito ang pangunahing gamot para sa pagpino ng Jinyuan Daloo Immortal Pills at nakalista sa listahan ng mga immortal na gamot. Akala niya noong una ay mabibili niya ito, ngunit ngayon ay tila wala ng Ghost Mother Flower Tears sa napakalaking lugar gaya ng Wanyao Market, kaya alam niyang hindi ganoon kadaling makuha ang gamot na ito. Matapos maingat na suriin ang mga tala tungkol sa Ghost Mother Flower Tears sa Kijendan Book, naramdaman ni Yang Yian ang kahirapan. Natatakot ako na hindi madaling makuha. Higit sa lahat pagkatapos basahin ang Kijendan Book, alam ni Yang Yian na ang kapaligiran ng paglaki ng Ghost Mother Flower Tears o Ghost Mother Demon Tree ay lubhang malupit, at ang susi ay ang puno. Ang Ghost Mother Demon Tree ay tinawag sa pangalang ito dahil ang ganitong uri ng puno ng demonyo ay nagbukas ng espiritual na karunungan at nilinang sa isang demonyo. Maaari itong tumakbo at gumalaw, at hindi mananatili sa isang lugar ng masyadong mahaba. Bukod dito, ito ay kumikilos ng tahimik at mabilis na parang multo, at ang katawan ng ina ay maaaring paghiwalayin ang siyam na sub-puno upang harapin ang mga kaaway at mga panganib, kaya tinawag itong Ghost Mother Demon Tree. Ito ay isang napakahirap na puno ng demonyo. Gusto ni Yang Yian ang asensya ng araw at buwan na hamog sa umaga na nakolekta sa ubod ng bulaklak pagkatapos mamukadkad ang Ghost Mother Demon Tree. Kung ito ay tulad ng isang patak ng luha, ito ay itinuturing na asensya ng Ghost Mother Demon Tree. Hindi ito madaling makuha. Ang pinakamahalagang bagay ay na kahit na makahanap ka ng isang Ghost Mother Demon Tree, kailangan mo ng isang natatanging paraan upang makuha ang mga luha ng bulaklak sa puno. Kung hindi, kapag ang bulaklak ay nahiwalay sa puno ng Ghost Mother, ito ay agad na malalanta, at ang mga luha o essence sa flower core ay sumangga. Hindi madaling makuha ang luha ng maltong ina. Sa kabutihang palad, nakahanap si Yang Yiu ng paraan upang mangolekta ng mga luha ng multo ng ina ng bulaklak mula sa Kijendan Book. Ang tanong ngayon ay kung mabibigyan ba siya ng Wanyao Market ng impormasyon tungkol sa kung saan may puno ng Ghost Mother Demon Tree. Hindi napigilan ni Yang Yiu na hindi mapalagay tungkol dito. Sana mabigyan siya ng Wanyao Market ng magandang balita. Kung hindi, hindi niya talaga alam kung saan hahanapin ang puno ng Ghost Mother Demon Tree. Sa pamamagitan lamang ng paghahanap sa puno ng multo na ina ng demonyo ay unang makukuha niya ang mga luha ng maltong ina ng bulaklak. Habang nag-iisip siya, nakangiting bumaba ang babaeng manager at sinabing, "I'm sorry kung pinaghintay ko kayong tatlo. Kung tungkol naman sa Ghost Mother Flower Tears na gusto ninyo, nagkataon lang na may nakakaalam ng balita sa aming Wanyao Market. Pero sabi ng nasa hustong gulang na iyon ay gusto niya kayong makilala. Paano kung sumama kayong tatlo?" Bilang ang wika ng babaeng manager, gumawa siya ng gesture para yayain ang mga tao na umakyat. "Ano ba, kung may balita ka, sabihin mo lang sa amin ng diretso, at bibilhin namin ang iyong balita gamit ang walang kamatayang mga bato." "Bakit ka mag-abala?" Nagsimulang magreklamo si Yanchik siya. Ang Ghost Mother Tears ni Yan Shangxian ay hindi ordinaryong bagay. Dahil mabibili mo ang mga ito, dapat may alam ka tungkol sa kanila. At ang aking matanda ay walang masamang intensyon. Maaaring ito ay isang magandang bagay para sa iyo. Maaari mong pag-isipan kung pupunta o hindi. Nakangiting nagsalita ang babaeng manager, nakatumbas ng pagkatalo kay Yang Yiu. Ngunit nang magsalita siya, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Yang Yiu. Bilang manager ng Wanyao Market, marami siyang magagandang bagay na sasabihin sa iba't ibang immortal. Bagamat siya ay isa lamang sa unang baitang Golden Immortal, mayroon siyang pambihirang paningin at matagal nang napagmasdan na si Yang Yiu ang pinuno sa tatlo. Ngayon ay tumingin siya kay Yang Yiu, ibig sabihin ay hahayaan niyang si Yang Yiu ang magdesisyon. Para kay Yang Yiu, hindi niya talaga kayang isuko ang anumang pagkakataon, dahil kilala niya ang Ghost Mother Demon Tree. Direkta niyang sinabi, "Tara, dalhin mo kami sa iyong Panginoon." "Please," ngumiti ang manager at pinona ang daan.
Lumapit si Yan Chiksha at Bamulong, manloloko ba ang master? Huwag kang mag-alala, hindi ito ang kaso para sa isang malaking merkado. Kung talagang dinaya nila tayo, hindi karapat-dapat ang Wanyao Market sa pangalang ito, at maaaring nawala ito sa Immortal Pill City matagal na ang nakalipas. Tiwala si Yang Yiyo na hindi sisirain ng Wanyao Market ang reputasyon nito. Pagkatapos umakyat sa ikatlong palapag at pumasok sa isang bulwagan, ang babaeng Katie Wala ay tumingin kay Yang Yiyo at nakangiting sinabi, paumanhin, ang pinuno lang ang nakita ng aking amo. Mangyaring uminom muli ng tsaa, ang dalawa pa. Anong ibig mong sabihin? Sigaw ni Yan Chiksha. Huminto si Yang Yiyo at sinabihan si Yan Chiksha na huwag sumigaw, hintayin mo ako ni Zekshang, pupunta ako at tingnan. Dahil nakita na ng Katie Wala na siya ang gumawa ng desisyon sa likod ni Yan Chiksha, hindi na siya umiwas at direktang sinabihan ng Katie Wala na manguna. Wala siyang sama ng loob sa Wanyao Market, kaya hindi ito makakasama sa kanya. Para lang may makilala, hindi naman big deal. At ang sabi ng tagapangasiwa ay tungkol sa puno ng multo na inang demonyo, hindi siya makatanggi. Kung gusto niyang mabuhay sa mapanganib na mundo ng engkanto, kung gusto niyang mahanap ang matanda, kung ayaw niyang mahuli, kailangan niyang patuloy na pagbutihin ang kanyang cultivation realm. Ngayon siya ay isang gintong immortal, hindi banggitin ang pagtingin sa buong mundo ng mga engkanto, hindi siya sapat na mabuti sa lungsod na ito ng Engkanto Pildores. Sa makatuwid, kailangan niyang mangolekta ng mga immortal na gamot para pinuhin ang Jinyuan Daloo Immortal Pill at ang Ho Jinyuan Hanyuan Immortal Pill. Sa teorya, pagkatapos na pino at inumin ang dalawang tabletang ito, maaari na siyang makapasok sa kaharian ng Hanyuan. Siyempre, ayon sa cultivation physics ni Yang Yian, mahirap maabot ang Hanyuan, ngunit para sa kanya, posibleng direktang maabot ang Daloo realm. Sa makatuwid, kinakailangang pinuhin ang Kijan Immortal Pill. Pagkatapos magpaliwanag kina Zekshang at Yan Chiksha, sinundan ni Yang Yian ang Katie Wala sa isang silid sa likod ng bulwagan. Pagdating ng babaeng Katie Wala sa pintuan, tila nagbago siya sa ibang tao. Kumatok siya sa pinto ng may paggalang at sinabi, Lord Dongyan, may naririto. Tumatak. Automatikong bumukas ang pinto, at isang malakas na boses ang tumunog mula sa loob, Daoyu, please come in. Ang boses na ito ay napakabata para kay Yang Yian, ngunit alam niya na ang sinumang immortal sa mundo ng mga engkanto ay maaaring isang matandang halimaw na Nagel Inang ng libo-libo o kahit 10,000 taon. Lalo na yung may mataas na cultivation, mas mahirap pang husgahan. Gayunpaman, dahil siya ay isang mataas na antas na tao sa Wanyao Market, sa tingin ko ay hindi siya simpleng tao. Sinenyasan ng Katie Wala si Yang Yian na pumasok. Si Yang Yian ay hindi natakot sa anuman at pumasok. Hindi pumasok ang Katie Wala sa likod niya, bagkus ay isinara niya ang pinto. Pagpasok ni Yang Yian, nakita niya ang isang silid na may napakasimpleng kasangkapan. Isang mahabang buhok na binata ang nakaupo sa kama sa harapan niya at nagmumuni-muni. Sa sumunod na sandali ay binuksan niya ang kanyang mga mata. Daoyu, umupo ka muna. Gamit ang kanyang kamay, ang mesa at upuan ay lumipat sa harap ni Yang Yian, at ang tipat sa mesa ay lumipad at automatikong nagbuhos ng isang tasa ng umuusok na mainit na tsaa. Tumingin si Yang Yian sa taong ito, na may isang bilog na mukha at medyo mataba, at mukhang mabait, ngunit ang kanyang mga mata ay napakalalim. Si Yang Yian ay isa na ngayong gintong immortal, at makikita na mayroong isang kaharian ng mga immortal na isang kaharian ang pagitan. Sa kanyang mga mata, ang binatang nakaputi ay isang Daloo Docheng Master. Hindi siya nawala sa kanyang pag-uugali, at ikinulong ang kanyang mga kamao at sinabi, ako si Yang Yian, maaari ko bang tanungin si Daoyu kung sino si? Ako si Dong Yan, isa sa mga elder ng Demon Peel Hall, at ako rin ang Taiman ng Wanyao Market. Daoyu Yang, hindi mo kailangang maging magalang, mangyaring umupo at magsalita. Ngumiti si Dong Yan at nagsalita, na napakagalang. Nagbigay ito kay Yang Yian ng magandang unang impresyon. Kabanata 1905 malaki at maliit na foxes. Nagpalitan ng kasiyahan ang dalawa at nakilala ang isa't isa. Gayunpaman, nabigla si Yang Yian. Paanong hindi niya narinig ang pangalan ng Demon Peel Palace? Ang tatlong pangunahing puwersa sa Xiandan City, o Xiandan City ay kontrolado ng tatlong pangunahing puwersa, at ang sitwasyon ng tatlong partido na magkatabi. Ang Xiandan Building, Demon Peel Palace, at Woyan Pavilion, ang tatlong pangunahing puwersang ito, ay maaaring ituring na sa wakas ay nakikipag-ugnayan sa pangalawang partido. Ito. Hindi alam kung mabuti o masama ang kasalukuyang sitwasyon, ngunit tila maganda ito sa kasalukuyan. Kabilang sa tatlong pangunahing puwersa sa Xiandan City, ang Woyan Pavilion ay hindi pa nakakontak sa ngayon, habang ang dalawa pang pangunahing puwersa ay nakipag-ugnayan na. Gayunpaman, ang Xiandan Building ay nakatakdang maging isang mortal na kaaway. At ang kasalukuyang Demon Peel Palace ay maaaring isang pagkakataon para kay Yang Yian.
Dahil narinig niya na ang tatlong pangunahing puwersa sa Xiandan City ay nahahati sa tatlong bahagi, at ang sitwasyon ng three-legged tripod, maraming bukas at lihim na pakikibaka. Bilang karagdagan sa hindi isinasagawa ng hayagan, mayroong maraming pribadong pakikibaka, at walang sinuman ang handang magpasakop sa sinuman. Kaya't nang marinig ni Yang Yian na ang taong ito ay nag-aangkin na isa sa mga elder ng Demon Peel Palace, sinadya niyang sinabi ang kanyang pangalan upang subukan ito. Makatuwiran na si Jia Lianhua ng Xiandan Building ay naglabas ng isang citywide wanted notice para sa kanila, at bilang isang tao mula sa Demon Peel Hall, natural na malalaman nila ang tungkol dito. Sa orihinal, walang balak si Yang Yiu na sabihin sa kanya, ngunit dahil alam niyang ang kabilang partido ay isang hall elder ng Demon Peel Hall, ang pag-uulat ng kanyang pangalan ay isang uri din ng sinseridad. Alam niya na kung gusto niyang makuha ang balita ng Ghost Mother Flower Tears mula sa taong ito, kailangan niyang magpakita ng sinseridad. Ang matandang lalaki na maaaring maglinang sa antas na ito ay hindi isang simpleng tao. Ang pinakamahusay na paraan upang makipag-usap sa gayong mga tao ay ang pagiging prangka. Sa sumunod na sandali, natigilan si Dong Yan. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, ang pangalang iniulat ni Yang Yiu ay sumilay sa kanyang mga mata. Tinitigan niya si Yang Yiu at sinabing, kilalang-kilala ang pangalan ni Dao Yu sa Xiandan City. 500 taon na ang nakalilipas, si Jia Lianhua, ang apo ni Jia Ye, ang may-ari ng Xiandan Building, ay nag-issue ng isang citywide wanted notice para sa tatlong tao, na ang isa ay may kaparehong pangalan sa Daoyo. Hindi ko alam kung may kwento sa likod nito. Alam ni Yang Yiu na sinusubok siya ng matandang ito, ngunit wala siyang dapat ikatakot. Dahil naglakas loob siyang sabihin ito, hindi siya natakot na ipagkalat niya ito. Kung 500 taon na ang nakalipas, matatakot siyang harapin ang isang Dalao Master, pero ngayon. Hehe, isa na siyang Golden Immortal. Tumingin kay Dong Yan, ngumiti siya at sinabing, ako ang taong hinahanap ni Jia Lianhua. Nang walang itinatago, inamin kaagad ito ni Yang Yiu. Naniniwala siya na kung ang kabilang partido ay gumawa ng gulo, kahit na hindi niya ito matalo, hindi siya maaaring manatili sa Wanyao Market kung gusto niyang umalis. At saka, nasa labas pa rin si Zek Xiang. Walang dapat ikatakot. Nang marinig ang walang pag-aalinlangang pag-amin ni Yang Yiu, biglang nanliit ang mga mata ni Dong Yan, ngunit hindi nagtagal ay bumalik sa kalmado. Sa sandaling ito, talagang nagkaroon si Dong Yan na makuha si Yang Yiu. Natural na alam niya na gusto ni Jia Lianhua si Yang Yiu sa buong lungsod dahil nabalitaan niyang may nakasulat na Daoist talisman si Yang Yiu. Ito ay isang mahalagang anteng-anteng ng Daoist. Natukso rin siya at nagpadala pa ng mga tao mula sa Demon Peel Hall para bantayan si Yang Yiu. Gayunpaman, kumpara sa anteng-anteng na inscription, mas nagmamalasakit si Dong Yan sa Ghost Mother Flower Tears. Bilang isang magic hand alchemist ng Demon Peel Palace, nagsasanay din siya ng alchemy, at higit niyang pinahahalagahan ang alchemy, dahil para sa isang alchemist, ang alchemy ang pundasyon. Kaya't pansamantalang pinigilan ni Dong Yan ang masasamang kaisipan sa kanyang puso, at malayang mag-isip tungkol dito. Hihintayin niya si Yang Yiu na makuha ang paraan ng pagkuha ng Ghost Mother Flower Tears, at pagkatapos ay hindi pa huli para kumilos. Ang pang-akit ng inscription anteng-anteng ay napakahusay din para kay Dong Yan. Pagkatapos ay tumingin si Dong Yan kay Yang Yiu at tumawa, talagang may ugali ang kapwa Dawistyang. Okay, ako, si Dong Yan, tulad niyang Dawistyang na makipag-ayos ng ganito. Huwag kang mag-alala, magkaribal ang Demon Peel Palace ko at ang Xiandan Building nila, at hinding-hindi ko ipagkakalat ang balita ng hitsura ni fellow Dawistyang. Ngayon, ako, si Dong Yan, ay hindi nakita si Yang Yiu, at nakatanggap lamang ng isang kilalang panauhin na pumunta sa aking Wanyao Market. Napakaganda ng mga salita ni Dong Yan, at kung tutuusin mula sa kanyang ekspresyon ng magsalita siya rin ay tunay na taos puso. Ngunit nginisya ni Yang Yiu ang kanyang puso. Dahil tumibok lang ang puso niya. Ito ang puot ng kabilang partido, na naramdaman ng puso. Kung hindi dahil sa katinuan ng puso, baka maniwala talaga si Yang Yiu sa mga kasinungalingan ni Dong Yan. Ngunit hindi niya ito ilalantad sa sandaling ito. Nakikita niya na may ibang gustong sabihin si Dong Yan, o mayroon siyang lihim na motibo. Sa kabilang banda, ganun din siya. Gusto niyang malaman ang balita tungkol sa Ghost Mother Demon Tree mula kay Dong Yan. To put it bluntly, nag-iinarte lang silang dalawa sa mga oras na ito, ginagamit ang isa't isa. Kung sino talaga ang makakagamit kung sino sa huli, depende kung sino ang mas may kakayahan. Nakikinig sa mga salita ni Dong Yan, ngumiti si Yang Yiu at sinabi, kung gayon, salamat, Daoist fellow Dong Yan. Dapat, dahil prangka ang Daoist fellow Yang, ako, si Dong Yan, ay hindi maramo na tao, kaya hindi ako magpapatalo. Narinig ko mula sa aming katiwala ang Daoist fellow na iyon, kailangan mo ba ang Ghost Mother Flower Tears? Nakangiting tanong ni Dong Yan.
Tama, ngunit sinabi ng manager mo na wala kang Ghost Mother Flower Tears sa Wanyo Market, ngunit maaari kang magbigay ng impormasyon tungkol sa Ghost Mother Demon Tree. Kung ang The Wisdom yan ay makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa Ghost Mother Demon Tree, handa siyang na magbayad ng walang kamatayang mga bato upang mabili ito. Ano sa palagay mo, The Wisdom yan? Nakangiti ring sabi ni Yang Yio. Sa oras na ito, silang dalawa ay parang dalawang fox, isa malaki at isa maliit. Halatang naglalaro si Dongyan. Ngunit akala niya ay hindi alam ni Yang Yio, ngunit hindi niya alam na pagkatapos na magkaroon ng telepathic sense si Yang Yio, nahusgahan na niya na si Dongyan ay may lihim na motibo, at sinusubukan lang niyang lokohin siya. Sa oras na ito, kumislap ang mga mata ni Dongyan, at ang kanyang mukha ay nagpakita ng maalalahang ekspresyon. Pagkatapos ay sinabi niya na may labis na taos-pusong tingin, ang kapwa The Wisdom ay hindi nasisiyahan sa iyong sinabi. Sa katunayan, ako ay nangongolekta din ng Ghost Mother Flower Tears. Alam mo rin na ang aking Demon Peel Palace ay sumusunod din sa landas ng alchemy. Para sa isang alchemist, ang alchemy ay ang paraan upang patunayan ang katotohanan. Ngunit imposibleng gumawa ng elixir ng walang immortal na gamot. Kung nais mong pinuhin ang isang tiyak na walang kamatayang tableta, ngunit hindi mo ito mapino, ito ay magiging isang buhol sa iyong puso, na magiging sanhi ng iyong cultivation realm na natigil sa isang bottleneck, na isang napakasakit na bagay. Sa totoo lang, mayroon akong impormasyon tungkol sa hitsura ng Ghost Mother Demon Tree, ngunit hindi ko nakuha ang Ghost Mother Flower Tears pagkatapos ng ilang pagsubok. Kadalasan kapag kinokolekta ang mga ito, ang Ghost Mother Flower Tears ay sumangga ng hindi maipaliwanag, nakakaiba, ngunit hindi ko alam kung alam ng fellow The Wisdom kung bakit ito. Kung alam ng fellow The Wisdom, mangyaring ipaalam sa akin. Pagdating ng panahon, hanggat nakuha ni Dong ang Ghost Mother Flower Tears, siguradong mag-iiwan ako ng bahagi para sa fellow The Wisdom. Iniisip ko kung iniisip ba ito ng fellow The Wisdom. Ang ekspresyon sa mukha ni Dong Yan sa sandaling ito ay kasing sinsero. Ngunit nakaramdam ng sakit si Yang Yio at gusto siyang suntukin sa mukha. He cursed him in his mind, "All immortal, if I didn't have the ability to sense the existence of my mind, niloko mo na sana ako. Kung ako, sabihin sa iyo ang paraan ng pagkolekta ng Ghost Mother Flower Tears ngayon, mawawala ang halaga nito. Sa oras na iyon, ikaw, matandang bastard, ay malamang natatalikod sa akin at agawin sa akin ang nakasulat na anteng-anteng." Natural na hindi sasabihin sa kanya ni Yang Yio ang tungkol dito. Akala talaga ng matandang immortal na ito ay tanga. Nakangiting sinabi ni Yang Yio na seryoso rin, kasamang The Wisdom yan, sa totoo lang, alam ko ang sitwasyong sinasabi mo. Sa katunayan, ang pagkolekta ng Ghost Mother Flower Tears ay nangangailangan ng isang espesyal na lihim na pamamaraan, kung hindi, kapag ang mga luha ng bulaklak ay umalis sa Ghost Mother Demon Tree, sila ay sumangga kaagad at mahirap pangalagaan. Gayunpaman, ang lihim na paraan ng pagkolekta ng Ghost Mother Flower Tears ay hindi maaaring ipasa, na talagang isang awa. Kung hindi, maaari ko itong ipasa ng direkta sa mga kaibigang The Wisdom, na nakakatipid ng maraming problema. Sa tingin ko, mas mabuting sabihin sa akin ng mga kaibigang The Wisdom ang lokasyon ng Ghost Mother Demon Tree. Kapag nakuha ko ang Ghost Mother Flower Tears, kakailanganin din ng The Wisdom yan ang isang bahagi. Ano sa tingin mo? Tumikim si Yang Yio sa kanyang puso, huwag mong isipin na ikaw lang ang bastard na nakakagawa ng Tai Chi, kaya ko rin. Pagkatapos magsalita ni Yang Yio, nanlamig ang mukha ni Dongyan. Alam niyang hindi madaling lokohin si Yang Yio, at nagalit siya, ngunit walang paraan. Ang pagkolekta ng Ghost Mother Flower Tears ay nangangailangan ng isang lihim na pamamaraan, kung hindi, ito ay magiging walang kabuluhan. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay sinabi kay Yang Yian, kasamang The Wisdom, bakit hindi tayo magtulungan? Dadalhin kita para hanapin ang Ghost Mother Demon Tree. Pagdating ng panahon, kukunin mo ang Ghost Mother Flower Tears at tutulungan kita. Paano kung pantay-pantay nating ibahagi ang nalikom? Sa wakas ay ngumiti si Yang Yian, ang galing. Ano? Kaya mo bang gawin sa matanda? Hindi ko sasabihin sa iyo ang lihim na paraan ng pagkolekta, at ikaw, isang matandang lalaki, ay makikipagtulungan sa akin ng masunurin. Okay, tapos na, so pwede na tayong umalis. Tumingin si Dongyan kay Yang Yian at sinabi. Ngumiti si Yang Yian at sinabing, huwag kang mag-alala sa ngayon. Bago umalis, kailangang maghanda si Yang ng ilang bagay. Aalis tayo bukas. Kung ganoon, ayos lang. Napangiti si Dongyan. Oh, siya nga pala, kapwa The Wisdom na si Dongyan, pakiusap na may maghanda ng iba pang mga immortal na gamot na kailangan ko. Pupunta ako para kunin sila bukas. Pinaalalahanan siya ni Yang Yian bago umalis. Sabi ni Dongyan, walang problema. Column. Maghintay para sa kapwa The Wisdom bukas. Nagpaalam ang dalawa na may kanya-kanyang iniisip.
Pagkababa, sinenyasan niyang Yian sina Yan Shiksha at Zexang na diretsyong umalis. Pagkaalis ng Wanyao Market, hindi naiwasang magtanong ni Yan Shiksha, "Guro, nasaan na tayo ngayon?" Kinaikit niyang Yiyu ang kanyang mga mata at sinabing, "Ibebenta ng Immortal Alliance ang mga walang kamatayang tabletas sa kanilang mga kamay kapalit ng walang kamatayang mga bato." Kabanata 1906, pinipino ang Immortal na alyansa upang magpalitan ng mga bato na walang kamatayan. Sa Xiandan City, ang Refining Immortal Alliance ay parang isang malaking opisyal na organisasyon, na naglalaman ng lahat ng mga talento ng paraan ng pagpino. Ang mga alchemist, mga tagapagpino ng armas, mga master ng array, mga master ng puppet, mga master ng spell, at iba pa. Sinumang maaaring manatili sa paraan ng pagpino ay maaaring sumali sa Refining Immortal Alliance. Siyempre, ang saligan ay na kahit saang propesyon ka naroroon, dapat mayroon kang tunay na materyales at pumasa sa pagtatasa ng Refining Immortal Alliance. Matapos maipasa ang assessment ng Refining Immortal Alliance, ang Refining Immortal Alliance ay magbibigay sa iyo ng kaukulang badge, na universal sa buong mundo ng engkanto. Maaari kang makakuha ng kaukulang kagandahang loob saan ka man pumunta. Siyempre, kung mas mataas ang badge na makukuha mo, mas mahusay ang paggamot. Masasabing isang honorary status ang Refining Immortal Alliance. Bilang karagdagan sa mga ito, ang Refining Immortal Alliance ay isa ring malaking organisasyon ng kalakalan at isang platform. Halimbawa, kung gusto niyang Yian na ibenta ang mga immortal na tabletas na na-refine niya, maaari siyang pumunta sa Refining Immortal Alliance, dahil may mga profesional na alchemist dito upang tikman ang mga ito, at maaari rin silang magbigay ng patas na presyo para sa pinagsamang pagsisikap, na maaaring magpakita ng pagiging patas. Tinanong niyang Yian kay Yan Shiksha ang lahat ng impormasyong ito, kaya dumiretso siya kay Lian Zhao Xianmeng para ibenta ang hurno ng Xian Yuandan at Jidodan sa kanyang kamay. Dahil hindi niya kayang DE ng mga immortal na bato mula kay Zexang, at hindi niya planong gamitin ang mga immortal na bato ni Zexang, kailangan niyang maghanap ng paraan para makabili ng mga immortal na bato para sa immortal na gamot. Noon pa man ay naririnig na ang mga immortal na tabletas ay kulang sa immortal na mundo, at maaaring hindi mo ito mabili kahit na mayroon kang immortal na mga bato. Ayon sa impormasyong tinanong noon ni Yan Shiksha, hanggat mayroon kang mga immortal na tabletas, maaari kang pumunta kay Lian Zhao Xianmeng upang makipagpalitan ng mga immortal na bato. Naisip niyang Yian na maganda ang kalidad ng mga immortal na tabletas na na-refine niya, kaya kumpiyansa siya. Isa rin itong pagsubok sa alchemy ni Qijan. Pagkalabas ng tatlo sa Wanyao Market, dumiretso sila kay Lian Zhao Xianmeng. Ang lugar na ito ay matatagpuan sa gitna ng Xiandan City. Ito ay isang palasyo na sumasakop sa isang malawak na lugar. Ito ay makikita mula sa anumang anggulo sa Xiandan City sa isang sulyap, dahil ito ay isang malaking hugis ng tanglaw, na napakakakaiba at nagniningas na pula. Kinakatawan din ito ang paraan ng pagdadalisay at pagdadalisay gamit ang apoy. Hindi nagtagal ay dumating na ang tatlo kay Lian Zhao Xianmeng. Isa talaga itong napakalaking palasyo. Parang sinasakop nito ang hindi bababa sa sukat ng basketball court at kasing taas ng ulap. Sa malaking gate ay nakasulat ang 4 na gintong karakter, Lian Zhao Xianmeng. Ang tarangkahan ay 3 talampakan ang lapad at 9 na talampakan ang taas, na lubhang kahanga-hanga. Ang malaking palasyo ay parang magic needle na nakatayo sa Xiandan City. Ang nasabing gusali ay gawa ng mga immortal. Mukhang solemna at nakakatakot. Hindi madaling pumasok sa ganoong lugar. May mga masters na nagbabantay sa gate. Mayroong 4 na gininto ang immortal sa kaliwa at kanan, 2 mas mataas na grado at 2 mahusay na pagiging perpekto, na tila may pangunahin at pangalawang pagkakaiba. Tila kailangang suriin at irehistro ang mga taong papasok at lalabas bago sila makapasok at makaalis. Pagkatapos pumunta doon niyang Yiyo at ng 2 pa, ginawa rin nila ang parehong pagpaparehistro, ngunit hindi ito kasing higpit gaya ng inaakala. Isa lamang itong nakagawiyang pagpaparehistro ng pangalan, Cultivation Realm, at ang layunin ng pagpunta sa Lian Zhao Xianmeng. Pagkatapos, malamig na sinabi ng pinuno ng guard, pumasok ka sa bulwagan at kumanan sa 2 lugar na kung saan ay ang Elixir Exchange Area. Huwag maglakad-lakad maliban kung may gagawin ka. Lumabas ka agad kapag natapos mo na ang iyong negosyo. Okay. Pumunta si Yan Shiksha upang makipag-ayos, at tumanggaw ng paulit-ulit sa sinabi ng gwardya, kahit na medyo mapagpakumbaba. Pagkapasok sa main hall, inilibot niyang Yiyo ang kanyang mga mata at sinabing, Yan Shiksha, gusto mo bang maging ganito? Ilang golden immortals lang sila, at isa kang golden immortal kung tutuusin. Mapait nang umiti si Yan Shiksha at sinabing, Guro, sa tingin mo ba gusto ko? Ito ang Refining Immortal Alliance. Ang mga gatekeeper ay pawang mga golden immortals. Ang nakakatakot pa ay narinig ko na ang bawat sangay ng Refining Immortal Alliance ay mayroong Immortal King na namamahala.
Maraming daloo at hanyuan. Walang sinumang nangangahas na gumawa ng kaguluhan sa refine ng Immortal Alliance. Huwag mo silang tingnan bilang ilang bantay pinto. Hindi natin kayang masaktan sila. Paano kung hindi sila masaya at paalisin tayo? Wala tayong mapupuntahan. Nag-inquire ako tungkol dito. Ang refine ng Immortal Alliance sa Xiandan City ay may guard team na binubuo ng mga daloo masters. Ang bawat isa sa kanila ay isang master. Hindi talaga natin kayang masaktan sila. Kaya hindi mo ba nakikita na ang mga immortal na pumupunta dito ay napakahusay ng ugali? Ito ay isang behemoth. Hindi natin kayang saktan ito. Nagpalit kami ng walang kamatayang table task at umalis. Hindi tayo maaaring magkaroon ng anumang problema dito, kung hindi, maaari tayong makapukaw ng maraming lumang halimaw. Well, panalo ka. Aalis tayo pagkatapos magpalit ng elixir. Matapos marinig na sinabi ito ni Yan Shiksha, naisip niyang na mas mabuting maging mahinahon. Na-offend na niya ang Immortal Peel Building sa Immortal Peel City, kaya hindi niya magawang pukawin ang tunay na behemoth sa Immortal Peel City, ang refine ng Immortal Alliance. Pagdating niya sa ikatlong lugar, nakita niya ang karatula na may nakasulat na, Exchange for Elixir. Pagkapasok sa buong bulwagan, bagamat maraming tao, tahimik sila at wala talagang ingay. Habang nasa daan, nakakita rin si Yang Yiu ng isang espesyal na lugar ng pagtatasa. Hindi na niya kailangang magtanong para malaman na ito ay para sa pagtatasa ng mga alchemist, mga tagapaglinis ng armas, at iba pa. Gayunpaman, wala siyang plano sa bagay na ito sa ngayon. Napakaganda ng alchemy ni Kijun at laban sa langit. Namatay ang walang kamatayang si Kijun dahil dito. Hindi niya ipapakita ang kanyang alchemy sa ganoong lugar at magdudulot ng kaguluhan para sa kanyang sarili. Ang kanyang layunin ay upang pinuhin ang elixir at dumating upang ipagpalit ang walang kamatayang bato upang gumawa ng isang kapalaran sa katahimikan. Hindi kailanman naisip niyang na maging isang alchemist na kinikilala ng refine ng Immortal Alliance sa pagtatasa ng refine ng Immortal Alliance. Gayunpaman, ang nangyari kalaunan ay nagpabago sa kanyang isip, o napilitan siyang makisali sa Immortal Refine ng Alliance. Siyempre, ito ay isang kwento para sa ibang pagkakataon. Ngayon silang tatlo ay nakapasok na sa ikatlong Immortal Peel Exchange Area. Sa katunayan, ito ay isang maliit na bulwagan sa loob ng isang malaking bulwagan. Siyempre, maliit ito kumpara sa buong bulwagan. Ito ay humigit kumulang 50 hanggang 60 metro kwadrado. Wala sa loob, ilang common furniture lang at isang hilera ng cabinet. Nasa kanila ang mga kahon na naglalabas ng enerhiya. Walang nakakaalam kung ano ang nasa loob. Ang unang impresyon ni Yang Yian ay napunta siya sa maling lugar. Ngunit pagkatapos ay naisip niya ito at hindi dapat ito ang kaso. Ito ang lugar na walang kamatayang palitan ng tableta, na isa ring lugar upang makilala ang mga walang kamatayang table task. Kung ang mga immortal na table task ay natukoy at walang problema, maaari silang direktang ipagpalit sa kaukulang immortal na mga bato. At ang mga immortal na bato ay natural na hindi ipinapakita. Lahat sila ay inilalagay sa imbakan ng walang kamatayang mga kasangkapan. Hey, anong ginagawa niyong tatlo? Ito ang walang kamatayang palitan ng tableta. Kung nasa maling lugar ka, umalis ka kaagad. Habang nakatingin si Yang Yian at ang dalawa pa sa lugar na ito, isang naiinip na boses ang narinig. Pagkababa ng boses, lumabas ang isang bata mula sa likod ng counter. Gayunpaman, first impression lang ito ni Yang Yian. Sa katunayan, ang isang mas malapit na pagtingin ay nagsiwalat na ang taong ito, na halos 1 metro lamang ang taas, ay hindi isang bata, ngunit isang may sapat na gulang na immortal, at isang immortal na hindi nakikita ni Yang Yian. Siyempre, naramdaman niyang hindi dapat lumampas kay Daloo ang aura ng kausap. Hindi siya makakita dahil gumamit siya ng isang lihim na paraan upang itago ang kanyang antas ng paglilinang. Meron maraming paraan para hindi makita. Gayunpaman, kung talagang gusto ni Yang Yian na obserbahan siya, maaari niyang gamitin ang kanyang immortal na sentido, ngunit bawal ang padalos-dalos na gamitin ang kanyang walang kamatayang kahulugan upang obserbahan ang iba. Siya ay naparito upang magnegosyo at makipagpalitan ng walang kamatayang mga bato, hindi upang magdulot ng gulo, upang hindi siya magdulot ng gulo para sa kanyang sarili. Siya, mukhang mas maikli lang ng kaunti. No wonder walang nakita pagpasok niya. Tumayo siya sa likod ng counter at walang nakakakita sa kanya. Hoy, paano ka makapagsalita na parang bata? Nandito kami para ipagpalit ang immortal na table task ng immortal na bato. Si Yan Shiksha ay matigas sa oras na ito. Sinong tinatawag mong bata? Ang immortal na ito ay tinatawag na Jin Gui. 7 o 8,000 taon na akong nagsasanay at maaari mong maging lolo. You little brat are blind, sigaw ng bata kay Yan Shiksha na parang pas ang naapakan ang buntot. Mali ang pagkakaintindi ko, haha. Medyo napahiya si Yan Shiksha.
Tinuring niya talaga itong Golden Immortal bilang isang bata. Nang mabalitaan niya na 7 o 8,000 taon nang nagsanay ang kabilang partido, alam niya na ang pandak na lalaking ito ay isang master. Ngayon lang niya napagtanto na hindi niya maaninag ang pandak na lalaki. Immortal Elixir Exchange for Immortal Stone. What good immortal elixir can you come with? Ang maikling Golden Immortal na nag-claim na siya ay isang gintong pagong ay may mapanghamak na tono, at ang ekspresyon ng, I look down on you, uncle in clothes. Para siyang bata sa ganitong paraan. Ito ay naging dahilan upang hindi siya tretuhin ni Yang Yiyu bilang isang may sapat na gulang. Siyempre, ito ay isang ilusyon lamang. Sa katunayan, alam niyang hindi niya maaaring maliitin ang sinumang immortal sa mundo ng diwata. Sa oras na ito, bagamat bumubulong-bulong ang Golden Turtle Immortal, sinabi pa rin niya, ilabas mo kung anong immortal na tableta ang mayroon ka. Kung ito ay basurang immortal na tableta, huwag mo itong ilabas para mapahiya ang iyong sarili. Hindi mo ba nakikita kung nasaan ka? Wala kaming kakulangan ng magagandang immortal na tableta sa Immortal Refining Alliance. Maliban na lang kung ito ay bihirang inumin mo, dun Emberas. Medyo nakonsensya si Yang Yiyan nang marinig niyang magsalita ang Golden Turtle Immortal, dahil ang ilalabas niya ay ang Immortal Yuan Pill, na siyang pinakakaraniwan at ordinaryong immortal na tableta sa immortal na mundo, hindi isang bihirang immortal na tableta. Pero dahil nandito siya, kailangan pa rin niyang ilabas ito kahit na hinamak siya, at hayaang tingnan ng kabilang partido. Bukod dito, ito rin ang kanyang pagsubok sa paraan ng pagpino ng walang kamatayang Kijin. Inilabas ni Yang Yiyu ang bote ng pill at sinabing, Xian Yuan Pill and Detoxification Pill, pakiusap sa kapwa Daoist na si Jingwei na kilalanin sila. Ito ay talagang isang basurang tableta. Uminom ka ng isang ordinaryong tableta. Umalis ka rito. Ito ay. Mamumura na sana si Jingwei Immortal, ngunit nilunok niya ang kanyang mga salita sa susunod na sandali, na nakatitig sa palad ni Yang Yiyu ng may dilat na mga mata. Dahil sa sandaling ito binuksan ni Yang Yiyu ang bote ng Xian Yuan Pill at nagbuhos ng tableta sa kanyang palad. Kabanata 1907, ni magwagi o makipag-away. Bilang taong namamahala sa pagpapalit ng mga immortal na tabletas para sa mga immortal na bato sa Refining Immortal Alliance, ang Golden Turtle Immortal ay natural na may kakayahang makilala ang mga immortal na tabletas. Sa katunayan, isa rin siyang alchemist na may pang-4 na antas na micro badge sa Refining Immortal Alliance. Ang iba't ibang antas ng pagpino sa Refining Immortal Alliance ay mula sa pinakamababang antas ng 1 hanggang sa pinakamataas na antas ng 9. Isang antas at isang micro badge. Ang Golden Turtle Immortal ay isang pang-4 na antas na alchemist na may 4 na badge. Ang mga alchemist sa kanyang antas ay itinuturing na mga middle level na alchemist sa Refining Immortal Alliance at may awtoridad. Sa orihinal, nang marinig ng Golden Turtle Immortal si Yang Yiyu na nagsasalita tungkol sa Immortal Yuan Pill at Detoxification Pill, nagalit siya sa kanyang puso. Naglalaro ang batang ito. Ang dalawang pinakakaraniwang immortal na tabletang iyon ay dumating sa Refining Immortal Alliance. Sa palagay mo ba ay isang palengke ng gulay ang Refining Immortal Gate? Talagang hindi kakayanin ni Tito at Tita, at nagmura agad. Ngunit hindi niya natapos ang kanyang sumpa, at agad siyang huminto, nanlaki ang kanyang mga mata, tinitigan ang palad ni Yang Yiyu, at hindi na nagawang magmura. Dahil ang puting Xian Yuan Pill sa palad ni Yang Yiyan ay mukhang kasing puti ng jade, walang bahid ng mga dumi, halos transparent. Sa sulyap na ito, nanginginig ang gintong pagong sa kanyang puso. Hindi mahirap pinuhin ang Xian Yuan Pills. Hanggat ang isa ay isang immortal at siya ay isang alchemist, kahit isang first level na alchemist, maaari niyang pinuhin ang pinakakaraniwan at pinakakaraniwang ginagamit na Xian Yuan Pill sa immortal na mundo. Ang kahirapan ay nakasalalay sa kwalipikasyon at pagpipino ng Xian Yuan Pills. Masasabi pa nga na ang kalidad ng anumang tableta ay nakasalalay sa mga dumi sa pagpipino. Walang sino man ang maaaring ganap na magpino ng mga dumi sa tableta, kaya naman kailangan itong pinuhin bago ito masipsip at mabago sa sariling mana. Sa pangkalahatan, kung ang mga dumi sa isang fairy pill ay maaaring pinuhin ng 30%, ito ay kwalipikado at karapat-dapat sa salitang, Xiandan. Ibig sabihin, ang epekto ng fairy pill ay maaaring ibigay ng 30%, at ang natitirang 70% ay mga dumi na hindi pa napino ng malinis, at pagkatapos itong inumin, ang 70% ng mga dumi na ito ay kailangang alisin sa katawan. Ang pinakamataas ay maaaring pinuhin sa 70%, iyon ay, maaari itong sumipsip ng 70% ng kapangyarihan ng tableta, na isa ng walang katapusan na perpektong engkanto na tableta. Ngunit, ilang alchemist sa mundo ang kayang pinuhin ang walang kamatayang tableta hanggang 70%. Mayroon lamang isang tao sa buong Lianzhou Xianmeng, iyon ay si Lord Luoyang, ang ika-9 na antas na alchemist ng alchemy lineage ni Lianzhou Xianmeng. Siya ay isang malakas na tao sa antas ng Immortal Emperor,
At tanging si Lord Luoyang lamang ang makakapagpino ng pil hanggang 70%. Siya, ang Golden Turtle Immortal, ay isang alchemist na may ika-4 na antas ng badge. Ang kanyang kasalukuyang mga kasanayan sa alchemy ay maaari lamang pinuhin sa 40% ng pick. Ang batang ito, swoosh! Naramdaman na lang ni Yang Yiyo na lumabo ang kanyang mga mata, at ang walang kamatayang yuandan sa kanyang kamay ay nasa kamay na ng Golden Turtle Immortal. Si Yang Yiyo ay lubos na nasisiyahan sa gulat na hitsura ng maikling immortal na ito. Mula sa ekspresyon ng Golden Turtle Immortal, nakita na ni Yang Yiyo ang resulta na gusto niya muna. Alam niya na talagang kakaiba ang alchemy ni Kijun at hindi siya binaygo. Pagkatapos ay narinig ni Yang Yian ang Golden Turtle Immortal na nagtanong na may nanginginig na boses, "Anak, ikaw? Sinong alchemy master ang iyong master?" Hindi kailanman naisip ng Golden Turtle Immortal na ang ganitong uri ng Xian Yuan Pil ay pino ni Yang Yian. Ang unang reaksyon ay mayroong isang tao sa likod ni Yang Yian, o may isang super alchemy master na umalis. Ang ganitong uri ng immortal na tableta ay ginawa ng isang master, at hindi ito isang bagay na maaaring pinuhin ng batang lalaki sa harap niya. Dahil naramdaman niya ang hininga ng buhay kay Yang Yian, ang batang ito ay napakabata at hindi nagsanay ng higit sa 3,000 taon. Ang isang magsasaka na nagsanay sa loob ng 2 o 3,000 taon ay maaari lamang ituring bilang isang bata sa mundo ng engkanto. Ang Golden Turtle Immortal ay natural na hindi maniniwala na ang kalidad ng Xian Yuan Pil ay pino ni Yang Yian. Sa halip, nagpasya siya na ito ay isang matandang halimaw sa likod ni Yang Yian. Tanging ang isang master na nag-aral ng Daoist Alchemy sa loob ng hindi mabilang na taon ang maaaring makapagpino ng kalidad ng pinakakaraniwang Xian Yuan Pil sa ganoong kalinis na antas. Sa mga mata ng Golden Turtle, ang kadalisayan ng Xian Yuan Pil na ito ay umabot sa antas ng ika-9 na baitang, na nangangahulugan na ito ay pino ng 70%. Ito, hindi kaya may isa pang master ng alchemy sa mundo ng engkanto na kasinggaling ni Lord Luoyang. Bakit hindi ko ito narinig? Saglit na natigilan si Yang Yian ng tanungin ng Gintong Pagong, ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na ang dwarf na ito ay hindi mataas ang tingin sa kanya para sa kakayahang pinuhin ang tulad ng isang dekalidad na elixir, kaya direkta siyang naghinala na may alchemist sa likod niya. Pero ayos lang sa ganitong paraan. Ayaw niyang nasa limelight siya ngayon. Buti na lang at nasa likod niya ang ganoong master. Gayunpaman, kung iisipin mong mabuti, walang mali. Anyway, mayroon siyang master na kasinggaling ni Luoyang, ngunit hindi niya alam kung nasaan ang patay na matanda sa ngayon. Pagkatapos ay nagpanggap siyang misteryoso at sinabi, "Bueno, sinabi sa akin ng aking Panginoon na huwag sabihin ang kanyang pangalan sa labas ng mundo." Nako, sayang naman, medyo nadismaya ang Gintong Engkanto ng Pagong, ngunit naniniwala siyang normal lang iyon. Ang malaking tao na maaaring pinuhin ng gayong elixir, lalo na ang ordinaryong walang kabuluhan, ay tiyak na hindi hahayaang maglakad-lakad ang kanyang apprentice gamit ang kanyang pangalan. Ngunit ang Gintong Pagong ay hindi pa rin sumuko at nagtanong, "Kung gayon, maaari ko bang itanong, kapatid, ang iyong Panginoon ay isang nakatatanda mula sa ating Lianzhou Xianmeng?" Ang dahilan ng pagtatanong nito ay alam ng Gintong Pagong na maraming alchemist ang umalis sa Lianzhou Xianmeng, at marami sa kanila ang nawala. Paano kung isa sa mga senior nila ang isa sa kanila? Umiling si Yang Yiyo, "Hindi, ang alchemy ng aking Panginoon ay nilikha ng sarili." Anyway, to deal with the Golden Turtle, kalokohan lang ang sinabi niya. Pagkatapos ay naiinip na sinabi ni Yang Yiyo, "Nga pala, nakikita mo ba kung anong grado ang Xian Yuan Pil ko? May 9 na tableta sa unang baitang. Ilang immortal na bato ang maaaring palitan? May iba pa akong gagawin." "Oh, sandali, kapatid. Hindi ko matukoy ang grado ng elixir na hinahanap mo. Mangyaring maghintay ng 1 minuto. Tatanungin ko ang dakilang master ng alchemy ng ating Lianzhou Xianmen. Huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng 1 kasiya siyang palitan." Sabi ng Gintong Pagong. "Okay, bilisan mo." Sumang-ayon si Yang Yiyo, ngunit bamulong sa kanyang puso, tinawag lang ng maikling lalaki ang kanyang sarili bilang isang immortal at tinawag akong Little Master, ngunit ngayon ay naging isang nakababatang kapatid na lalaki. Napakasnob niya. Ngunit muli, ang alchemy ni Kijun ay talagang mahusay. Babalik ako kaagad. Mangyaring magpahinga. May naghahain ng tsaa sa mga kaibigang Daoist, ang Gintong Pagong ay umalis sa isang iglap at humiling sa isang tao na maghain ng tsaa. Ito ay hindi niya ito matukoy, ngunit kailangan niya talagang humingi ng mga tagubilin. Sa mundo ng elixir, may lumitaw na isang alchemist na maaaring pinuhin ang immortal na elixir sa 70%. Ang kanyang mga natamo sa alchemy ay maihahambing kay Lord Luoyang. Malaking bagay ito. Dapat siyang humingi ng mga tagubilin mula sa Panginoon sa itaas. Sa isang silid sa ika-9 na palapag ng Lianzhou Xianmeng. Ito ay talagang isang tableta na napino sa sukdulan.
Ito ay determinadong maging pinakamataas na antas ng 9th grade immortality pill. Subukan ang lahat ng paraan upang mapagtagumpayan siya, upang magkaroon ka ng pagkakataong makipag-ugnayan sa Alchemy Master sa likod niya. Ang tagapagsalita ay ang kasalukuyang pinuno ng Departamento ng Alchemy ng sangay ng Immortal Alliance ng Immortal Pill City si Ding Hepeng. Isa siyang Alchemy Master na may 5th level badge, at Master ng Hanyuan de Quan. Ibinigay kaagad ang mga tagubilin para sa balitang iniulat ng Gintong Pagong. Oo, aayusin ko ang isang tao na magbabantay sa batang iyon. Magalang na sagot ng Gintong Pagong. Huminto si Ding Hepeng at nagsabi, hindi ito tungkol sa pag-aayos ng mga tao, ngunit dapat mong bantayan sila mismo. Tandaan, ang pangunahing bagay ay upang mapagtagumpayan sila. Kahit na hindi mo sila mapagtagumpayan, hindi ka dapat gumawa ng mga kaaway. Sa mundo ng mga engkanto, mayroon pa ring ilang mga magagaling na alchemist, hindi bababa kay Lord Luoyang. Sa tingin ko ay dapat mayroong isang mahusay na alchemist sa likod ng batang iyon. Maaari niyang pinuhin ang pinakamababang antas ng immortality pill hanggang sa halos salamin. Ito ay hindi lamang isang nakakatakot na paglilinang. Ang mga nakamit ng kabilang partido sa paraan ng alchemy ay malamang na hindi mas mababa sa Panginoon Luoyang sa lahat. Kung ang gayong tao ay mapagtagumpayan ng ating Immortal Alliance, ito ay malaking tulong sa atin. Ngayong nagbalik na ang Panginoon, ang labanan sa tatlong higanti ay papasok sa isang puting mainit na yugto. Kung may isang alchemist na tulad ni Lord Luoyang na makapasok, ito ay talagang makakatulong sa amin. Kung ganoon, gagawin ko kaagad. Nakinig si Jin Gui na may same time na tingin. Nakita mo na ba ang background ng batang iyon? Tanong ni Ding Hepeng. May ipinadala upang suriin ang impormasyon sa pagpaparehistro. Nang magsalita si Jin Gui, may kumatok sa pinto, Sir, ang iyong subordinate ay humiling na makita ka. Kinawean ni Jin Gui ang kanyang kamay at bumukas ang pinto. Pasok, may nakita ka bang mga talaan ng impormasyon tungkol sa 3 taong iyon? Pumasok ang isang Golden Immortal, magalang na yumuko kina Jin Gui at Ding Hepeng, at nagsabi, ang taong iyon ay si Yang Yiyo, isang Golden Immortal na may mahusay na paglilinang. Ang isa pa ay si Yan Chiksha, at ang babae ay isang demonyong diwata na nagngangalang Zexxiang, na may kultibasyon sa tuktok ng daloo. Bumaba ka, kinaway ni Jin Gui ang kanyang kamay. Pagkalabas ng mga taong lumabas, biglang ngumiti ang Gintong Pagong at sinabing, Panginoon ko, bigla kong naalala na 500 taon na ang nakalilipas, si Jie Lianhua, ang apo ni Jie mula sa Xiandan Tower, ay tila gusto ng 3 tao sa buong lungsod. Nakita ko ang kanilang mga imahe, ngunit hindi sila ang 3 tao ngayon, ngunit ang mga pangalan ay pareho. Sa tingin ko hindi ito nagkataon. Kung hindi ako nagkakamali, silang 3 ang hinahanap ni Jie Lianhua, pero nagbago ang anyo at hininga nila sa mga lihim na pamamaraan. Nabalitaan na si Jie Lianhua ay naghahabol ng inscription sa katawan ni Yang Yiyo. Kung totoo ito, ano ang dapat kong gawin? Umiling si Ding Hepeng. Alam niya kung ano ang iniisip ng Gintong Pagong. Umiling siya at sinabing, kung ikukumpara sa isang master na kayang pinuhin ang isang immortal na tableta sa ika-9 na baitang, lalo pa ang isang inscription, hindi ito nagkakahalaga ng kahit 100 o 1,000 yuan. Sa ganitong paraan, sinusundan mo ng palihim si Yang Yiyo. Sa tingin ko ay kikilo si Jie Lianhua laban kay Yang Yiyo. Marahil ay na-target na si Yang Yiyo, ngunit ang ilang mga mata ay hindi pa rin alam ng Xiandan City. Kung kikilos si Jie Lianhua mula sa Xiandan Tower laban kay Yang Yiyo, tutulungan mo siya pagdating ng panahon. Sa ganitong paraan, magkakaroon tayo ng pagkakataong makipag-ugnayan sa Alchemy Master sa likod ni Yang Yiyo. Oo, naiintindihan ko. Madaling makitungo kay Jie Lianhua, ngunit kung gagawin ko ang isang bagay, hindi ba tayo direktang makakaharap kay Jie mula sa Xiandan Tower? Matagal na tayong umaasa na makakasama si Jie sa ating Xiandan Tower. Natatakot akong maging magkaaway tayo. Nag-isip sandali si Golden Turtle at sinabing, sa tingin ni Jie ay isa siyang 6th grade alchemist at naglalaro sa magkabilang panig sa loob ng maraming taon. Matagal nang hindi nasisiyahan sa kanya ang Immortal King. Ano ang maliit na Xiandan Tower? Kung talagang maglakas loob si Jie na maging kaaway ng ating Xianxiao League, dapat nating sirain ang kanyang Xiandan Tower. Sige na gawin mo ito. Ire-report ko ito sa Immortal King. Hindi nasiyahan si Ding Hepeng nang magsalita siya tungkol sa Xiandan Tower sa dulo. Naiintindihan ko, yumuko si Golden Turtle at lumabas ng kwarto ni Ding Hepeng. Kabanata 1985,000 katamtamang grade na mga bato na walang kamatayan. Nako, kapatid, ang tagal kong naghihintay, haha. Bumalik ang Gintong Pagong na may mainit na ngiti sa kanyang mukha. Medyo nagulat si Yang Yiyo. Bakit parang mas naging masigasig ang lalaking ito kaysa kanina pagkatapos lumabas ng ilang sandali? Ngunit hindi ito mahalaga sa kanya.
Ang inaalala niya ay kung gaano karaming mga immortal na bato ang maaaring palitan ng walang kamatayang tableta sa kanyang kamay. Hindi mahalaga. I wonder how the appraisal of fellow Taoist Jin went. Ilang immortal na bato ang mapapalitan ko ng isang bote ng Immortal Yuan Pill at grade isang detoxification pill? Diretsyong tanong ni Yang Yiyo. 5,000, nakangiting sabi ng gintong pagong. Bamulong si Yan Chik siya nang marinig niya ito, 5,000 immortal na bato lamang, hindi ba ito masyadong maliit? Sumimangot din si Yang Yiyo. Bagamat hindi niya gaanong alam ang tungkol sa pagpapalit ng walang kamatayang mga tabletas para sa mga walang kamatayang bato, ang 5,000 para sa 2 bote ng mga Pildores ay talagang mas mababa ng kaunti kaysa sa inaasahan niya. Gayunpaman, pagkatapos na isipin ang katotohanan na pinipino niya ang pinakapangunahing Immortal Yuan Pill at Detoxification Pill sa mundo ng mga engkanto, gumaan ang loob niya. 5. Ang 1,000 ay 5,000, pinuhin lamang sa hinaharap. Anyway, ito ay isang magandang deal. Ang kanyang kakayahang magpino ng mga tabletas ay maaaring mapakinabangan ang halaga ng mga walang kamatayang gamot. Gayunpaman, sa oras na ito, ang ginintoang pagong ay ngumiti at nagsabi, ang tinutukoy ko ay tungkol sa 5,000 middle grade na immortal na bato, hindi mababang grade na immortal na mga bato. Ano? Middle grade immortal stones? Totoo ba iyon? Ibinuka ni Yan Chik siya ang kanyang bibig. Napakalaki ng ratio sa pagitan ng middle grade at low grade. Sa mundo ng mga engkanto, ang isang middle grade na immortal na bato ay maaaring ipagpalit sa 10 mababang grade na immortal na bato, na 10 beses. Ang 5,000 middle grade na immortal na mga bato ay isang buong 50,000 mababang grade na immortal na mga bato. Ito ang pinakamababang grado na immortal na tableta na pinino ng master. Sa katunayan, narinig na rin ni Yan Chik siya ang tungkol sa ratio ng mga immortal na tabletas sa immortal na mga bato, ngunit hindi ganoon karami. Kahit si Yang Yiyo ay medyo nagulat na ang Golden Tortoise Immortal ay nagsasalita tungkol sa middle grade immortal na mga bato. Nakasimangot lang siya ngayon, pero ngayon ay nagulat siya. Kalokohan, ang immortal na ito ay kumakatawan sa Refineng Immortal Alliance. Paano ako magsisinungaling sa iyo? Ito ay isang maliit na halaga ng 5,000 middle grade na immortal na mga bato. Ang gintong pagong ay naghagis ng storage bag kay Yang Yiyo habang nagsasalita. Kinuha ni Yang Yiyo ang storage bag at nakakita ng 5,000 middle grade na immortal na mga bato sa loob nito. Ngayon ay medyo hindi siya sigurado kung ano ang ibig sabihin ng Golden Tortoise Immortal. Bagamat maganda ang kalidad ng Immortal Essence Pill at Detoxification Pill na na-refine niya, sila ang pinakamababang grade na immortal na tabletas pagkatapos ng lahat. Binigyan siya ng Golden Turtle Immortal ng 5,000 medium grade na immortal na bato ng sabay-sabay, na lampas sa kanyang inaasahan. Ngunit hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Hindi kaya napakaganda ng mga immortal na tabletas na napino niya. Tila nakita ng Golden Turtle Immortal ang pagkalito ni Yang Yiyo, at lumapit siya at nagsabi, mahal kong kapatid, ang iyong elixir ay nasa kalidad ng 9 na baitang, na kung saan ay ang pinakamataas na antas ng elixir na maaaring pinuhin. Sulit ang presyo. Gusto kong sabihin ang isa pang bagay. Sa hinaharap, subukang huwag ipakita ang iyong 9 na baitang elixir sa iba ng madali, upang hindi maging sanhi ng iyong sarili ng hindi kinakailangang problema. Bilang karagdagan, kung may pagkakataon sa hinaharap, maaari mo bang ipakilala ang iyong Panginoon sa ating Refineng Immortal Alliance, upang mapalawak natin ang ating pananaw? Siyempre, sa hinaharap, hanggat nasa iyong kamay ang elixir, maaari kang pumunta sa aming Refineng Immortal Alliance upang palitan ito, at maibibigay namin sa iyo ang pinakamataas na presyo. May isa pang bagay. Sa tingin ko isa ka ring alchemist, iniisip ko kung interesado kang sumali sa aming Refineng Immortal Alliance, na maaaring magligtas sa iyo ng maraming problema. Bukod dito, ang ating Refineng Immortal Alliance ay puno ng mga master na may mapagbigay na pagtrato. Maaari nitong gawing walang harang ang iyong landas patungo sa alchemy at ibigay ang lahat ng elixir na kailangan mo. Ano sa tingin mo? Dapat sabihin na ang panukala ng Golden Turtle Immortal ay lubos na mapagbigay sa sinuman, maging si Yang Yiyo ay labis na nasa sabik. Ngunit ang sariling mga gawain ay malinaw sa sarili. Alam ni Yang Yiyo na ang Golden Turtle Immortal ay nagsisikap na manalo sa kanya dahil tiyak na pinahahalagahan niya ang antas ng refinement ng immortal na tableta sa kanyang kamay, o dahil sa haka-haka na alchemy master sa likod niya. Upang makipag-ugnayan sa isang alchemy master, hinagis niya ang isang sanga ng olibo sa kanya. Hindi niya alam na ang pill na ito ay ginawa ng kanyang sarili. Siya ay may isang master sa likod niya, ngunit walang alchemy master sa lahat. Ang punto ay hindi ito isang alchemy master sa lahat, ngunit ang alchemy method lamang ng Kijun Immortal. Siyempre, kung ito ay totoo, ang Kijun Immortal ay talagang isang alchemy master, ngunit nakakalungkot na ang Kijun Immortal Pill ay nahulog dahil sa kanyang alchemy method. Alam ni Yang Yiyan kung anong uri ng kahihinatnan ang ay dudulot kapag ipinakita niya ang Kijun Alchemy Method.
Kaya hindi siya sasali sa Immortal Alliance for Refining Immortals. Kahit na tinukso siya ng mga kondisyon ng Golden Turtle Immortal, hindi niya magawa. Para naman sa ibang pangungusap na narinig niya mula sa Golden Turtle Immortal, automatiko niya itong hindi pinansin. Sinabi ng Golden Turtle Immortal na maraming problema ang maiiwasan, na naging dahilan upang marinig niyang Yian ang nakatagong kahulugan sa kanyang mga salita. Iniisip niya kung alam ba ng Golden Turtle Immortal na siya ang taong hinahanap ni Jie Lianhua ng Xiandan Tower sa buong lungsod. Nang pumasok sila sa Lianzhou Xianmeng, inirehistro nilang tatlo ang kanilang impormasyon, at ginamit niyang Yian ang kanyang tunay na pangalan. Dahil alam niya na ang Lianzhou Xianmeng ay isang transcendent na pag-iral ng tatlong pangunahing puwersa sa Xiandan City at hindi kailanman lumahok sa kompetisyon sa Xiandan City, kaya inirehistro niyang Yian ang kanyang tunay na pangalan, na wala. Ngayon parang may alam na ang Golden Turtle Immortal. Pero hindi bagay sa kanya. Anyway, napalitan na ang Xiandan. Ang susunod na hakbang ay pumunta sa Wanyao Market para hanapin si Dongyan at pagkatapos ay hanapin ang Ghost Mother Demon Tree para makuha ang Ghost Mother Flower Tears. Sa pagharap sa pagtatangka ng Golden Turtle Immortal na manalo kay Yang Yian, ngumiti siya at sinabing, "Salamat sa iyong kabaitan, Kuya Jin. Sanay na ako sa kalayaan, at sinabi rin ng aking amo na hindi niya ako papayagan na sumali sa anumang puwersa." Salamat. Simple at malinaw na tinanggihan ni Yang Yian ang Golden Turtle Immortal. Bilang tugon, ngumiti ang Golden Turtle Immortal. Sa kanya, inaasahan ang pagtanggi ni Yang Yiu, at ginawa lang niya ang dapat niyang gawin. Okay lang. Kami sa Lianzhou Xianmeng ay hindi kailanman pinipilit ang sinuman na gumawa ng anuman. Ganito. Ito ang aming Lianzhou Xianmeng token. Kung mayroon kang anumang mga problema sa hinaharap, maaari kang pumunta upang makahanap ng isang taong may ganitong token anumang oras, makipagpalitan ng walang kamatayang mga table tasks, o makipagkalakalan sa anumang sangay ng ating Lianzhou Xianmeng. Tumingin ang gintong pagong sa likod ni Yang Yiu at ang dalawa pang umalis, at ngumiti. Sinabi niya sa kanyang sarili, ito ay isang magandang simula. Susunod, talagang umaasa ako na ang Xiandan Building ay magdudulot ng gulo para kay Yang Yiu. Pagkatapos ay tutulungan ko siya, at may utang siyang pabor sa akin para sa Lianzhou Xianmeng. Perfect. Pagkatapos bamulong, sinabi ng gintong pagong, halika dito. Sa susunod na sandali, ang puwang sa likod niya ay nasira, at isang lalaking nakasuot ang lumitaw. Lumuhad siya sa isang tuhod at sinabi, "Hello, Lord Jin, ano ang gusto mong gawin ko?" Lumabas ka at ipakalat ang isang mensahe na nagsasabing may lumitaw na may nakasulat na Daoist Anteng-Anteng. Siyempre, ang mensaheng ito ay para lamang sa Xiandan Building, ngunit hindi mo dapat ipaalam sa mga tao na kami ang nagpakalat ng mensahe, maunawaan. Malumanay na sabi ng gintong pagong. Naiintindihan ko. Seryosong sagot ng nakabaluti. Sige. Bantayan ang tatlong taong kakaalis lang. Iulat ang anumang galaw anumang oras. Huwag hayaang malaman nila. Abisuhan din ang 4 na bantay ng hangin, ulan, kulog at kidlat na pumunta sa akin. Sige. Oo. Si Yang Yiu at ang dalawa pa ay nakadamit pa rin bilang mga babae sa Chono. Pagkalabas ng Lianzhou Xianmeng, dumiretso sila sa Wanyao Market para hanapin si Dongyan. Ang iba pang 8 uri ng walang kamatayang mga gamot para sa pagdadalisay ng Jinyuan Daluodan ay inihanda na ng Wanyao Market. Wala siyang immortal na bato noon, kaya pumunta siya sa Lianzhou Xianmeng para makipagpalitan ng mga immortal na bato. Ngayon mayaman na siya. Ang 5,000 middle grade na immortal na bato ay katumbas ng 50,000 mababang grade na immortal na bato. Confident siya. Pagdating sa Wanyao Market, natanggap na ng steward ang mga tagubili ni Dongyan at dinala si Yang Yiu at ang dalawa pa para makita siya ng direkta. Dahil napag-usapan na ng lahat at hinanap ang Ghost Mother Demon Tree ng sama-sama, natural silang magsasama-sama. Si Dongyan lang ang nakakaalam kung saan naroon ang Ghost Mother Demon Tree. Matapos magkita ang dalawang panig, gumugol si Yang Yiu ng 2,000 middle grade na immortal na bato upang bilhin ang iba pang 8 immortal na gamot para sa pagdadalisay ng Jinyuan Daluodan. Pagkatapos noon, magkasama silang ni Dongyan para hanapin ang Ghost Mother Demon Tree. Hindi sasabihin ni Dongyan kay Yang Yiu kung nasaan ang Ghost Mother Demon Tree sa ngayon. Hindi nagtanong si Yang Yiu, dahil iisa ang layunin ng magkabilang partido, na makuha ang Ghost Mother Flower Tear sa Ghost Mother Demon Tree. Basta, sundan si Dongyan, at hindi siya natakot kay Dongyan. Pero hindi nila namalayan na paglabas nila sa Wanyao Market ay ilang puwersa na ang pinuntirya nila. Upang maging tumpak, pinuntirya sila ng 5 puwersa. Kabanata 1909, Pagpatay sa maulap na kagubatan. Hindi tinanong ni Yang Yian si Dongyang Xianren kung saan ang lokasyon ng Ghost Mother Demon Tree, dahil alam niyang hindi madaling sabihin sa kanya ng matandang fox na ito. Bagamat hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Dongyang Xianren,
si Yang Yian ay may telepatikong pakiramdam at alam niyang ang matandang immortal na ito ay may masamang intensyon. Ang kanyang telepathic sense ay hindi manlinlang ng mga tao. Ngunit hindi ito mahalaga sa kanya. Pansamantala, tila parehong hinahanap ng dalawa ang Ghost Mother Flower Tears. Kailangan niya si Dongyang Xianren para pangunahan siya na hanapin ang Ghost Mother Demon Tree, at kailangan ni Dongyang Xianren ang kanyang lihim na paraan para makolekta ang Ghost Mother Flower Tears. Ginamit nilang dalawa ang isa't isa. Alam niyang hindi magkakabalikan ang dalawang panig bago nila makuha ang gusto nila. Napakalma niya tungkol dito. Hanggat sinusundan niya ang matandang ito, palagi siyang nakakarating sa lugar. Ngunit hindi napigilan ni Yan Shiksha ang kanyang init ng ulo. Ngunit muli, mula nang lumabas sila sa Wanyao Market, naglalakad sila sa kanluran, dumaan sa siyam na pangunahing lansangan ng Xiandan City, at pagkatapos ay pumasok sa mga bundok. Ang buong Xiandan City ay isang fairy mountain world, na naglalaman hindi lamang ng mga gusali ng lungsod, kundi pati na rin ang mga bundok at ilog. Sa katunayan, ang apat na direksyon ng Timog Silangan, Hilagang Kanluran at Hilagang Silangan ay napapaligiran ng mga bundok. Kahit saang direksyon ka dumiretso, makapasok ka sa malalawak na bundok. Malayo ito sa tirahan ng tao. Masasabing sobrang liblib pagkarating dito. Sa orihinal, si Yang Yian man o Yan Shiksha, naisip nila na ang walang kamatayang Dongyan ang magdadala sa kanila palabas ng Fairy Mountain World ng Xiandan City, ngunit hindi nila inaasahan na ang walang kamatayang Dongyan ay naglalakad pa kanluran. Ngayon ay nakapasok na sila sa mga bundok na walang nakatira. Kung patuloy silang lalakad sa ganitong sitwasyon, papasok sila sa kailaliman ng kabundukan ng mga engkanto. Ang lalim ng anumang bundok sa mundo ng mga engkanto ay hindi mapayapa, at napakaraming hindi alam. Kaya hindi napigilan ni Yan Shiksha na magtanong, Senyor Dongyan, saan tayo pupunta? Huwag mong sabihin sa amin na ang Ghost Mother Demon Tree ay nasa kabundukan ng Xiandan City. Matagal na kaming naglalakad, kailangan mong bigyan kami ng ilang mga pahiwatig. Sa pagharap sa dalawang tanong ni Yan Shiksha, huminto rin si Dongyan Immortal at tumingin sa iilang tao at ngumiti at sinabing, huwag mag-alala, lahat, ang layunin ko ay pareho sa iyo, kaya huwag kang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Ngayon ay masasabi ko na sa iyo na ang Ghost Mother Demon Tree ay nasa Xiandan City Xianshan World at hindi ilalabas. Tungkol naman sa tiyak na lokasyon, hindi ko matiyak sa ngayon, dahil ang Ghost Mother Demon Tree ay isang punong demonyo na matagumpay na nagtanim at hindi lalabas sa hindi ako gumagalaw sa isang lugar, ngunit lilipat ako anumang oras. Ngunit makatitiyak ka. Kabisado ko ang sikretong pamamaraan. Kahit nasaan ang Ghost Mother Demon Tree, sundan mo lang ako, mahahanap ko ito. Sa mga salita ni Dongyang Xianren, sinabi lamang ni Yang Yiu at Yan Shiksha sa kanilang mga puso, hindi ako naniniwala sa iyo, matandang lalaki. Siyempre, isang bagay ang tiyak, ang matandang ito ay talagang gustong makuha ang Ghost Mother Flower Tears, at hindi mali ang pangunawa sa puso ni Yang Yiu. Nang sabihin ni Dongyang Xianren ang Ghost Mother Flower Tears, totoo ang kanyang perception, kaya hindi nag-alala si Yang Yiu, at sinenyasan din si Yan Shiksha na huwag nang magsalita pa, para hindi maging sanhi ng pagkasuklam ng matanda. Si Yang Yiu ay talagang natatakot kay Dongyang Xianren, o siya ay nagbabantay. Dahil ang matandang ito mismo ay master ng dalaw-dayuan, at sinusundan siya ng dalawang tagasunod na parang pipi, na may malakas na aura ng pagpatay sa buong katawan, ngunit lahat sila ay master ng dalaw upper grade cultivation. Ito ang lahat ng tinanong niya kay Zexang, at si Zexang lamang ang nakakakita sa cultivation realm ni Dongyan at ng kanyang dalawang subordinate. Gayunpaman, si Yang Yian ay mayroon ding Zexang sa kanyang tabi. Sa mga tuntunin ng parehong kaharian, naglakas loob siyang sabihin na si Zexang ay mas malakas kaysa kay Dongyan. Bukod dito, isa na siyang Golden Immortal ngayon. Ang kanyang paglilinang ay umuusbong, at mayroon siyang matatag na pundasyon at kayang lumaban sa iba't ibang antas. Marami siyang pakulo, ngunit lahat ng ito ay pandaraya sa ilalim ng kahon, kaya hindi man lang nag-aalala si Yang Yian. Ikaw, Dongyan Immortal, mas mabuting huwag kang magpakita sa akin ng iyong mga panlilinlang, kung hindi, mahirap sabihin kung sino ang magpapaplano laban kanino. Si Yang Yian ay talagang napakalinaw tungkol sa kanyang sariling mga lakas at kahinaan. Matagal na siyang nasa immortal na mundo at may pangunahing kaalaman sa mga immortal. Alam niya kung paano haharapin ang mga emergency. Bukod dito, siya mismo ay lumaban mula sa ibaba hanggang sa kung nasaan siya ngayon. Kung gayon, guguluhin ko si Daoyu Dongyan para manguna. Naniniwala kami kay Daoyu. Mahina hong ngumiti si Yang Yian. Nakita ni Yan Shiksha si Yang Yian na commandant at natural na tumigil sa pagsasalita. Para naman kay Zexang, sinusundan niya si Yang Yian nang walang sinasabi. Dahil din sa pananahimik na si Zexang na nagpaparamdam kay Dongyan Immortal na medyo hindi mahuhulaan, at palagi niyang pinupuntahan si Zexang paminsan-minsan. Nakita ni Yang Yian ang lahat ng ito, at ninisyan lamang niya ang kanyang puso.
Okay lang, okay lang. Nandito ang lahat para kunin ang Ghost Mother Flower Tears. Ginagawa ko na rin ang dapat kong gawin. Pagdating namin doon, lahat ay nakasalalay kay Kuya Yang. Sa sandaling ito, si Dong Yan ay parang matandang Soro. Oo nga pala, pagkatapos maglakad sa bahaging ito ng kalsada sa bundok, may maulap na kagubatan sa harapan. By then, we will be very close to our destination, parang casual na sabi ni Dong Yan. Ngunit sa pandinig ni Yang Yian, naglalaman ito ng ilang piraso ng impormasyon. Una sa lahat, binanggit ni Dong Yan ang maulap na kagubatan. Naniniwala akong hindi niya basta-basta sinabi. Kung mapapangalanan niya ito, maaaring hindi magandang lugar ang maulap na kagubatan na ito. Pinaalalahanan ni Yang Yian ang kanyang sarili na mag-ingat. Pangalawa, sinabi ni Dong Yan na pagkatapos madaanan ang maulap na kagubatan, malapit na kami sa destinasyon, ibig sabihin, ang matandang immortal na ito ay nakapunta na dito at pamilyar sa lugar na ito. Gusto niyang paalalahanan sina Yan Shiksha at Zexiang na mag-ingat, huwag hayaang linlangan ka ni Dong Yan. Ngumiti si Yang Yian at tumanggo kay Dong Yan, sinabing alam niya, at lihim na nagpadala ng mensahe upang hayaan sina Yan Shiksha at Zexiang na maging mapagbantay. Ang lahat ay mukhang magkatugma sa ibabaw, maging ito ay mga tao o kapaligiran. Ngunit ang puso ni Yang Yian ay hindi maipaliwanag na nagsimulang tumibok ng mas mabilis sa sandaling ito. Si Zhu Ziyang, na naglalakad sa tabi niya, ay nagpadala ng mensahe sa kanya sa oras na ito, pakiramdam ko ay may mali sa hinaharap. Naramdaman mo rin. Akala ni Yang Yiyo ay ilusyon niya iyon. Dahil sinabi ni Zexiang, na mayroon ding telepathic perception, ay tama ito. Mukhang may problema talaga. Sa unahan ay ang Mist Forest na binanggit ni Dong Yanxian. Papunta na siya kay Dong Yanxian, at parang wala siyang napansin. Sige, mag-ingat ka. Nagpadala si Zexiang ng voice message. Nagpadala rin si Yang Yiyo ng voice message kay Yan Shiksha para kumustahin, ngunit hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanila sa unahan ng ambon. Anyway, ingat ka. Hindi nagtagal, isang malaking kagubatan ng ambon ang nakita. Ang mga ulap at ambon ay halos malapit na sa lupa, at ang malalaking puno ay malabong makita. Kasamang Dawis Tiang, ito ang kagubatan ng ambon, ngunit mag-ingat sa lahat. Kakaiba ang kagubatan na ito. Kung hindi ka mag-iingat, maliligaw ka rito at mahihirapan kang makalabas. Kailangan nating dumaan sa kagubatan ng ambon. Siyempre, kung malalampasan natin ito ay depende sa ating sariling kakayahan. Kapag pinasok mo na, minsan mawawalan ka na ng bait. Mayroong kapangyarihan ng psychedelic na batas, na napakahirap harapin. Dapat sundan mo ako ng malapitan. Sabi ni Dong Yan. Kung ganoon, kailangan kong problemahin ang dawis na si Dong Yan, bagamat nagpasalamat si Yang Yiyo sa kanya, wala siyang tiwala kay Dong Yan sa kanyang puso. Let's go. Nanguna si Immortal Dong Yan kasama ang dalawa sa kanyang mga tauhan upang maglakad papunta sa maulap na kagubatan, at nawala sa isang kisap mata. Guro, ano ang dapat nating gawin? Palagi kong nararamdaman na ang matandang si Dong Yan ay hindi mapagkakatiwalaan. Sabi ni Yan Shiksha habang nakatingin sa lugar kung saan nawala si Dong Yan at ang dalawa pa. Tama, pero hindi tayo natatakot. Tara na at maging alerto tayo. Pansamantala, sa tingin ko, hindi tayo maloloko ni Dong Yan, dahil kailangan pa niya akong mangolekta ng Ghost Mother Tears para sa kanya. Habang nagsasalita siya, humakbang si Yang Yiyo sa maulap na kagubatan, at mahigpit na sinundan ni Zhu Ziyang at Yan Shiksha sa likuran niya. Pumasok silang tatlo sa maulap na kagubatan, ngunit wala na silang makitang bakas ni Dong Yan at ng dalawa pa. Gayunpaman, hindi pa rin nagmamadali si Yang Yiyo, dahil alam niya na ang pinakalayunin ay tumawid sa maulap na kagubatan na ito. Si Dong Yan, ang matanda, ay nagsabing susundan siya, ngunit ngayon ay nawala na siya, na malinaw na nagpapakita na gusto niyang makita ang kanyang kaya at lakas. Walang pakialam si Yang Yiyo tungkol dito. Pinangunahan sina Zexiang at Yan Shiksha, nagpatuloy sila sa pagsulong. Ang visibility ng buong Mist Forest ay wala pang 10 metro, at walang makikitang lampas sa 10 metro. Ito ay talagang medyo mahirap sa kapaligiran na ito. Sa sandaling ito, 30 metro ang layo mula kay Yang Yiyo at sa dalawa pa, si Dong Yan at ang kanyang dalawang subordinate ay nakatingin kay Yang Yiyo at sa dalawa pa. Gayunpaman, may mga kakaibang inscription na kumikislap sa pagitan ng mga kilay ng tatlong tao, na nagniningning ng gininto ang liwanag, na tila may ilang paraan na maaaring tumagos sa ambon. Sinabi ng isa sa kanila, Guro, gusto mo bang dalhin ko sila? Sayang ang oras para pumunta silang mag-isa. Hindi, hintayin natin. Kung hindi man lang sila makaalis sa kagubatan ng ambon, kung gayon ay napakawalang silbi nila. Ang susunod na haharapin nilang puno ng Ghost Mother Demon ay 12-dosenang beses na mas mahirap kaysa sa ambon. Oras na upang makita kung ano ang ibig sabihin ng mayroon sila, upang magkaroon ako ng ilalim na linya sa aking puso.
Tumingin si Dong Yan kay Yang Yiyo at sa iba pang 30 metro ang layo at masayang nag-usap. Sa oras na ito, hindi alam ni na Yang Yiyo at Zexang na pinagmamasdan sila ni Dong Yan mga 12-dosenang metro ang layo. Sa isang punto, biglang huminto si Zexang at nagsabi, "Sandali, nararamdaman ko ang hangarin na pumatay." Sa katunayan, huminto na si Yang Yiyan at tumingin sa unahan niya. Ngayon pa lang ay mas bumilis ang tibok ng kanyang puso, at katutubo niyang naramdaman na may panganib na papalapit sa kanila. Nang magsalita si Zexang, lalo siyang naging sigurado. Kabanata 1910 ang gintong walang kamatayan na naghahanap ng paghihiganti. Sina Yang Yiyo at Zexang ay parehong may kakayahang telepathy, at pareho silang may nakitang mali. Si Yan Chiksha lang ang muling nalito, ngunit nakita rin niya ang solemnidad ni na Yang Yiyo at Zexang, at ang buong katawan niya ay natense agad. Kung hindi mo itataas ang iyong pagbabantay sa isang lugar na tulad nito, ikaw ay magdaranas ng malaking kawalan. Speaking of Yang Yiyo at Zexang, sa katunayan, kahit wala silang telepathy, ramdam na ramdam nila ang mga pagbabago sa aura sa paligid sa pamamagitan lamang ng pagsasanay. Sa sandaling ito, ang visibility sa maulap na kagubatan ay limitado at tila napakatahimik. Ang mga mata ni Yang Yiyo ay nakatutok sa harapan, at ang nakamamatay na aura na nararamdaman niya ay nagmumula sa harapan. Medyo solemn na ang hangin sa field. Lumapit si Yan Chiksha at bumulong, "Guro, maaaring ang matandang iyon na si Dong Yan Sian. Sinusubukan ba tayong linlangin?" Ang mga mata ni Yang Yiyo ay nakatingin pa rin sa harap at sinabi niya, "Hindi, ito ay isang kidlat ng pagpatay na layunin. Kung gusto tayong atakihin ni Dong Yan, hindi na niya kailangang dumaan sa napakaraming problema. At saka, umaasa siya sa akin na tulungan akong mangolekta ng Ghost Mother Flower Tears. Hindi magiging siya. I think ibang tao na. Mag-ingat ka. Baka may away." Alam ng mga subordinate, tumanggo si Yan Chiksha at tumingin sa ibang direksyon. Sa sandaling ito, silang tatlo ay nakatayo sa likuran, na nagbabantay sa tatlong panig. 30 metro ang layo, si Dong Yan at isa pang subordinate ay may nakitang mali. "Guro, ang dalawang taong ito ay tila partikular na pinupuntirya si Yang Yiyo," nagsalita ang nasasakupan ni Dong Yan. Silang tatlo ay may lihim na pamamaraan upang imulat ang kanilang mga mata sa pagitan ng kanilang mga kilay, na nakikita sa kapaligiran ng maulap na kagubatan. Natagpuan nila na hindi kalayuan kay Yang Yiyo at sa dalawa pa, may dalawang gintong immortal na nakatitig kay Yang Yiyo. Ngumiti si Dong Yan at sinabi, "Sa palagay ko mayroong higit sa 2 golden immortals sa maulap na kagubatan na ito. Sa simula, nakakita ako ng ilang aura. Halatang sinusundan nila tayo o si Yang Yiyo. Ngayon ay tila mas malamang na sinusundan nila si Yang Yiyo. Master, ang ibig mo bang sabihin ay na-target na tayo simula nang lumabas tayo?" Tanong ng isa pang tao. "Oo, kahit na hindi namin sila natagpuan pagkatapos ng ilang paghahanap, sigurado ako na mayroong hindi bababa sa 3 puwersa na sumusunod sa amin, kaya dapat mag-ingat ang lahat sa susunod." Paalala ni Dong Yan sa dalawang nasasakupan. Simula. Si Yang Yiyo ang pinupuntirya ng Master, ano ang dapat nating gawin? Dapat ba nating tulungan si Yang Yiyo? Kailangan pang umasa ang Master sa batang iyon para mangolekta ng Ghost Mother Flower Tears? Tanong ng naunang subordinate. Umiling si Dong Yan at sinabing, "Hintayin natin kung ano ang mangyayari." Karamihan sa mga taong ito ay narito para sa mga anteng-anteng na nakasulat sa katawan ni Yang Yiyo. Kabilang sa kanila, tiyak na may mga taga-Shandanlo. Hindi pa rin alam kung ano ang mga puwersa at mga tao ang iba. Maghintay tayo at tingnan. Nagawa ni Yang Yiyo na makawala sa mga kamay ni Jia Lianhua at nagtago ng 500 taon bago lumabas. Makikitang kaya pa niya. Lalo na yung babae sa tabi ni Yang Yiyo. Pakiramdam niya ay lubhang mapanganib para sa akin. Isa siyang fairy demon, unusual, pero hindi ko alam kung anong fairy demon siya. Kung ang mga taong ito ay makakalaban ni Yang Yiyo at malubhang saktan ang babaeng nagngangalang Zexang, ito ay isang magandang bagay para sa atin. Sa oras na iyon, si Yang Yiyo ay haharap sa akin. Hehe. Matalino si Master, naiintindihan ko. Kapag nasugatan ang babaeng nagngangalang Zexang sa tabi ni Yang Yiyo, lalabas tayo para iligtas siya. Sa oras na iyon, kailangang magpasalamat si Yang Yiyo sa Master at hindi na siya makakapagdulot ng anumang gulo, ang subordinate na ito ay mahusay din sa pambabala. Gayunpaman, ang isa pang subordinate ng Immortal Dong Yan ay nagsabi na may kaunting pag-aalala, "Master. Nag-aalala ako. Kung may isang tao mula sa Xiandan Building na talagang sumulpot, paano natin ito haharapin? Kung si Jia Lianhua ay nagpakita, dapat mayroong isang dalubhasa sa antas ng Daluoji sa paligid niya. No need to worry about that. Di ba mga Daluo cultivators din tayo? Tsaka pagdating natin sa Misty Forest na ito, matatalo pa ba tayo?" Kinaikit ni Dong Yan ang kanyang mga mata at sinabing. Ang nasasakupan ay natigilan at pagkatapos ay naunawaan, "Totoo yan.
Nakalimutan ko ang ating kalamangan sa mamba na kagubatan. Sinabi ni Dong Yan, okay, bantayan ito. Kung may iba pang puwersa, mag-report ka agad. Pumunta kayong dalawa at tingnan. Tandaan na huwag hayaang matuklasan ng sinuman ang iyong kinaroroonan. Oo, naiintindihan ko. Ang dalawang subordinate ni Dong Yan ay nawala sa Misty Forest na may dalawang wushis, at ang Immortal Dong Yan ay tumingin sa direksyon ni Yang Yian at ang dalawa pa habang ang rune sa kanyang noo ay muling lumiwanag. Tulad ng para sa inskripsyon sa kanyang noo, ito ay talagang isang uri ng rune na nagbubukas ng mata, na espesyal na ginagamit upang harapin ang fog at iba pang mga kapaligiran na may mababang kakayahang makita. Hanggat may mga immortal na bato, maaari mo itong bilhin. Siyempre, para kay Yang Yian, hindi niya alam na may ganitong spell sa mundo ng engkanto. At sinabi ng matandang si Dong Yan na mayroong deployment sa Misty Forest, na hindi isang kasinungalingan. Gumugol siya ng daan-daang taon upang makahanap ng Ghost Mother Demon Tree sa Xiandan City, ngunit ang Misty Forest ang tanging paraan, at ito ang daan pabalik-balik. Upang maiwasang malaman ng mga tao ang pagkakaroon ng Ghost Mother Demon Tree, nagsumikap siya sa Misty Forest. Hindi lamang niya inilatag ang Porma Sion, ngunit mayroon din siyang malinaw na pag-unawa sa karamihan ng mga lugar sa Misty Forest, kaya sinabi niya na mayroon siyang kalamangan sa lugar na ito. Siya ay hindi natatakot sa iba pang mga puwersa na lumitaw. Sa halip, gusto niyang makita ang mga pamamaraan ni Yang Yian at umaasa na may makakaharap kay Yang Yian. Pinakamabuting saktan si Zek Xiang na mapanganib kay Yang Yian. Sa oras na iyon, lalabas siya upang tulungan si Yang Yian, o direktang kontrolin si Yang Yian, at pupunta upang kunin ang mga luha ng Ghost Mother Flower para sa kanya. Kapag nasa kamay na ang mga luha ng inang bulaklak, gagamitin niya si Yang Yian, papatayin siya at kunin ang inskripsyong anteng-anteng, at siya ang magiging pinakamalaking panalo. Sa pag-iisip nito, ang mga sulok ng bibig ni Dong Yan Xianren ay hindi maiwasang mabaluktot. Para kay Yang Yian at sa dalawa pa sa oras na ito, natural na hindi nila alam na may pukana si Immortal Dong Yan laban sa kanila. Sa sandaling ito, tumingin siya sa unahan at sinabi sa malalim na boses, "Sino ka? Lumabas ka." Naramdaman niya ang pakiramdam ng nakatitig sa kanya habang nakasakay sila ni Yan Chiksha sa lumilipad na bangka. Kaya nagsalita siya ng diretsyo. Hehe. Ang batang lalaki ay napakatalas ng mga tainga. Isang malamig na tawa ang umalingaw sa ulap sa harapan. Pagkatapos ay nakita ni Yang Yian at ng dalawa pa ang dalawang tao na naglalakad palabas sa fog. Dalawa silang Golden Immortals. Sino ka? Nakahinga si Yang Yiu nang makitang dalawa silang Golden Immortals. Sa antas na ito, sa parehong kaharian, maaari niyang patayin ang mga ito sa ilang segundo. Sabi ng isa sa kanila, sagutin mo ng totoo ang tanong ko, nasa iyo ang death aura ng junior kong kapatid na si Zhang San. Siguradong pinatay mo ang junior brother ko, di ba? Huwag mong isipin na hindi kita makikilala dahil lang sa nagbago ang itsura mo. Nakita kita sa lumilipad na bangka 500 taon na ang nakakaraan. Nasa iyo ang death aura ng junior brother ko. Walang duda tungkol doon. Sabi ng isa pang tao, at namatay din ang aking nakababatang kapatid na si Lisi sa iyong mga kamay, tama ba? Naramdaman namin ang iyong aura mahigit 500 taon na ang nakalilipas, ngunit sumakay ka sa lumilipad na bangka noong araw na iyon at direktang nakarating sa Xiandan City, kaya hindi kami nakahanap ng pagkakataong patayin ka. Akala ko noon, pagkatapos kong matapos ang negosyo ko sa Xiandan City, hahanap ako ng pagkakataon na mahuli ka. Hindi ko inaasahan na kaya mo pala naging wanted criminal sa Xiandan Building sa Xiandan City, at 500 taon ka nang nagtatago. Haha, may mga nakasulat pa nga sa katawan mo. Bago ito. Kung hindi dahil sa death aura na iniwan ng dalawa nating junior brothers sa katawan mo, hindi ka talaga namin mahanap. Ngayon binibigyan kita ng pagkakataon. Ibigay ang mga inscription, at iiwan namin sa iyo ang isang buong katawan. Kung hindi, hindi ka mabubuhay o mamamatay. Ang dalawang Golden Immortal na biglang lumitaw ang maraming sinabi, at unti-unting naunawaan at naalala ni Yang Yiu ang ilang bagay. Nang sabihin ng dalawang tao ang mga pangalang Zhang San at Lisi, naalala niya na sa katunayan, pagkatapos niyang umakyat, sinubukan siya ng dalawang tao na nagngangalang Zhang San at Lisi na kunin siya upang sumali sa kani-kanilang immortal na sekta, ngunit pagkatapos niyang tumanggi, gusto siyang patayin ng dalawa. Noong panahong iyon, siya ay isang bagong akyat sa unang baitang celestial na nilalang, habang sina Zhang San at Lisi ay mga matataas na antas ng celestial na nilalang. Bilang isang resulta, siya ay pinatay niya. Naalala ko na pinaalalahanan siya ni Zihao na araw na iyon ay dapat niyang harapin ito ng malinis, kung hindi ay madali para sa kanyang amo na maghiganti sa pagpatay sa mga tao sa mundo ng mga engkanto. Ako. Hindi inaasahan na pagkaraan ng napakatagal na panahon, sa wakas ay natagpuan siya ng mga tao mula sa sekta ng Panginoon ni Zhang San at Lisi na may hiningang naiwan sa kanya sa hindi malamang paraan. Ito ay paghihiganti.
Gayunpaman, sa pakikinig sa mga pagbabanta ng dalawang lalaki, ngumiti si Yang Yiyo at sinabing, kung gusto mo ang inskripsyong anteng-anteng at gusto mong ipaghiganti ang iyong nakababatang kapatid, hindi mo man lang binubuksan ang iyong mga mata ng aso upang makita kung may kakayahan ka. Nagawa kong patayin ang iyong dalawang walang kwentang junior na kapatid noon, at ngayon ay mapapatay ko na kayong dalawang walang kwentang tao. Sa palagay mo ba ay napakaganda ng Golden Immortality? Habang nagsasalita, biglang pinakawalan ni Yang Yiyo ang hininga ng kanyang buong katawan, at ang momentum ng Golden Immortal Great Perfection ay sumabog, na ilang beses na mas malakas kaysa sa hininga ng isang ordinaryong Golden Immortal. Sa sandaling ito, wala siyang oras na tanungin ang dalawang Golden Immortals kung ano ang kanilang mga sekta at pangalan. Anyway, basta may alam siya, ayos lang magkaaway sila. Maging handa sa kamatayan. Sinabi ni Yang Yiyo sa malalim na boses, at sa susunod na sandali ay nawala siya sa lugar at pinatay ang dalawang Golden Immortals. Pagkatapos, tumalon ang kanyang cultivation base, hindi pa siya kumikilos. Sa pagkakataong ito, gusto lang niyang subukan ang kanyang lakas at ipakita ito sa Dongyan Immortal na palihim na nagmamasid sa kanya. Naniniwala siya na ang matandang Dongyan Immortal ay lihim na nanunood sa sandaling ito, hindi ba't gusto lang niyang makita ang kanyang mga pamamaraan. Tapos ipapakita ko sa iyo. Patayin ang dalawang Golden Immortals. Mamatay. Puff. Puff. Dalawang mapurol na tunog ang narinig sa isang iglap. Sa susunod na sandali, bumalik si Yang Yiyo sa orihinal na lugar. Ang dalawang Golden Immortals sa kabaligtaran ay dumudugo mula sa kanilang mga lalamunan, at ang mga berdeng apoy ay lumalabas sa kanilang mga katawan. Sa isang iglap, ang dalawang Golden Immortal ay nawala ng walang anumang ingay. Sa oras na ito, si Dongyan, na 12-dosenang metro ang layo, ay biglang pinaikit ang kanyang mga mata. Pinagmamasdan niya si Yang Yiyo, at iniisip na ang dalawang tanggang gintong immortal ay lumitaw lamang upang subukan ang lakas ni Yang Yiyo. Sino ang nakakaalam na si Yang Yiyo, isang mahusay na master, ay hindi malinaw na nakakita ng kumilos siya. Anong paraan ang ginamit ni Yang Yiyo para patayin ang dalawang gintong immortal? Kung pag-uusapan, si Yang Yiyo ay isa lamang gintong immortal. Siya ay nasa parehong antas ng dalawang gintong immortal. Ngunit nagawa niyang patayin sila kaagad. Ang susi ay kaya niyang patayin ang dalawang gintong immortal sa parehong oras. Ang bilis ay napakabilis kaya hindi ito makita ni Dongyan ng malinaw. Anong uri ng bilis ito? At ang kakaibang berdeng apoy na iyon, kung tama ang hula ko, ito ay dapat na isang uri ng malakas na apoy ng engkanto. Laking gulat ni Dongyan sa pamamaraan ni Yang Yiyo. Kasabay nito, 100 metro sa likod ni Yang Yiyan, nakita rin ni Jia Lianhua ang eksenang ito, at nanliit ang kanyang mga mata. Sinabi niya sa isang matandang may puting buhok sa tabi niya, Lolo Jian, mukhang mas mabilis ang batang iyon kaysa noong nakaraan. 500 taon na ang nakalipas, ginamit niya ang ganoong bilis at kakaibang apoy para patayin ang mga bantay sa tabi ko. Kumilos na tayo. Hindi natin siya hahayaang makatakas sa pagkakataong ito. Ang Lolo Jian na binanggit ni Jia Lianhua ay ang dakilang eskrimidor sa tabi ni Jia Ye, ang may-ari ng Xiandan Tower. Matapos niyang malaman ang hitsura ni Yang Yiyan sa pagkakataong ito, nahanap niya si Yang Yiyan at ang dalawa pa. Bagamat nagbago ang hitsura nilang tatlo, naalala ni Jia Lianhua ang aura ng araw na iyon. Sa pagkakataong ito, lumabas siya para makiusap sa dakilang eskrimidor sa tabi ng kanyang lolo na pumunta, para lang ibaba si Yang Yiyan, at dapat niyang makuha ang inskripsyong anteng-anteng. Ngunit bago siya gumawa ng hakbang, nalaman niyang may dalawang gintong immortal ang gumawa ng hakbang. Buti naman. Gustong makita ni Jia Lianhua, ngunit sino ang nakakaalam na ang dalawang gintong immortal ay pinatay ni Yang Yiyan ng walang anumang pagsisikap. Ang orihinal na maulap na mga mata ng mahusay na eskrimidor ay kumislap ng isang sinag ng liwanag sa sandaling ito, at pagkatapos ay sinabi niya sa isang malalim na boses, Miss, huwag kang mag-alala sa ngayon, dapat ay ginagamit ni Yang Yiyo ang kapangyarihan ng kalawakan at malakas na apoy ng engkanto, ngunit ang kanyang paglilinang ay limitado, at hindi siya maaaring gumawa ng anumang alon sa harap ko. Si Dongyan, ang matandang multo mula sa Wanyao Market, ay isa sa mga elder ng Demon Peel Hall. Siya ay talagang may halong Yang Yiyo, kaya dapat ay mayroon siyang lihim na motibo. Maaari rin tayong pumunta at tingnan kung ano ang kanilang gagawin. Maaaring may hindi inaasahang sorpresa. Kung hindi, hindi namin maiunat ang aming mga kalamnan. Sa pagkakataong ito, kinaladkad kami ng isang maliit na batang babae na tulad mo, kaya natural na hindi kami makakabalik ng walang dala. Lumiwanag ang mga mata ni Jia Lianhua nang marinig niya ito at tumanggaw siya ng paulit-ulit. Okay, okay, si Lolo Jian ang pinakamaganda sa akin, kaya hintayin natin kung anong mga trick ang nilalaro nila. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata. And please, like, share and subscribe. Salamat.